Sinabi ko naman sa iyo eh. Hindi na sana tayo nagpunta sa pinakasentro ng gubat. Masukal kasi rito. At hindi natin sigurado kung ligtas tayo. Isulit naman po ang pagpunta natin dito, kuya. Nakapitong gagamba nga tayo eh. Kahit na. Mamaya, baka may malalaking ahas dito. Baka harangan pa tayo at kainin ng buhay. Hindi naman po siguro, Kuya Yago. Saka, makakatakbo naman tayo kung sakaling malagay tayo sa delikadong sitwasyon eh. Ay naku, bata ka, Nico. Sige na nga lang. Tara na. Bilisan na natin ang paglalakad. At siguradong hinahanap na tayo ni Nanay Estela. Baka paluin pa niya tayo eh, kapag hindi tayo nakauwi kaagad. O tayo na, Kuya Yago. Iba na rin kasi ang pakiramdam ko dito eh. Ako rin. Parang may mga matang nakatingin sa atin eh. Mamaya, baka hindi pala ligaw na hayop ang nandito. Baka mga aswang at engkanto. Kuya naman eh. Alam mo naman na mabilis ako matakot eh. Pinagpalang araw po kabanong mga kabangers at mga kayanggaw. Ako si Yago, isa rin sa masugid na tagapakinig ng channel ninyo. Gusto ko lang sanang ibahagi ang kwentong ito na medyo matagal ko na ring itinago sa karamihan. Nangyari ito noong baguhang albularyo pa lamang ako. Nagsimula ang lahat noong minsang nanghuli kami ng gagamba ng nakababata kong kapatid na si Nico. Kabanong mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay ang mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Pauwi na kami noon galing sa panghuhuli ng kagamba nang biglang, sandali, seryoso na ito, Nico. Mukhang may mga gumagalo sa hindi kalayuan ah. Hindi ko lang alam kung ano mga yan. Ano pong ibig niyong sabihin, kuya? May iba pa pong nandito para manghuli ng gagamba? Hindi ko alam. Pero kung tamang iniisip mo, mas mabuti. Ang sinaalala ko lang, baka kung mga magnanakaw yan at matsyempoan nila tayo, baka isipin pa nilang minamatyagan natin sila eh. Ano po kung tumakbo na lang kaya tayo pa uwi? Wag. Kung gagalaw tayo ng mabilis, mas madali nila tayo mapapansin. Mas mabuti kung magdadahan-dahan lang tayo para hindi mahalata ang paggalaw natin. Hinaan mo na rin ang boses mo para hindi nila tayo marinig. Sige kuya, gagawin ko po yan. Tayo na. Kailangan hindi nila tayo mahuli. Baka kung ano pang gawin nila sa atin eh. Kinakailangan makauwi tayo ng ligtas sa bahay. Naging maingat kami ni Nico sa paglalakad hanggang sa nagulat na lang kami na may narinig kaming kaluskos sa unahan. Sinipat ko yon at napalunok ako ng laway nang may makita ko mga mapupulang bagay na papalapit sa amin. Sasabihin ko pa sana sa nakababata kong kapatid na umatras na kami at lumihis ng landas. Pero nang ibaling ko ang paningin ko sa likuran, nakita kong may mga nakatayo din doon. Hindi maganda to, Nico. Hindi mga magnanakaw ang nakapaligid sa atin. Mga aswang. Anong gagawin natin, Kuya Yago? Kailangan natin makahingi ng tulong kay tatay. Baka maging walang silbi lang kung sisigaw tayo eh. Hindi naman niya tayo maririnig. Kung tumakbo na kaya tayo, kuya.
Sige, pero ikaw lang. Lalabanan ko ang mga nilalang nito para hindi ka nila mahabol. Hindi kita iiwan, Kuya Yago. Kung lalaban ka, lalaban din ako sa kanila. Wag, ako lang ang lalaban sa kanila. Akin ang ita ko. Pumesto ka na lang sa likuran ko. Sabihin mo kaagad ako kung lalapitan ka na kahit na isa sa kanila, ha? Sige po, kuya. Ito po ang itak nyo. Salamat. Hoy! Kayo mga aswang! Ano ba talagang pakay ninyo sa amin? Kung gusto nyong kunin ng isa sa amin, labanan nyo muna ako. Kumakbang ako ng isang beses at itinaas ang itak ko. Ng mga sandaling yon, naging klaro sa akin ang hubog ng mga aswang. Maitim ang balat nila at nagbabaga mga mata. Napansin ko ring naglalaway sila habang nakatitig ng mabalasik sa amin. Paatake na sana sa akin ng mga aswang nang may isang kauri nila na dumating. Sinabi nito na malalagot sila kung papatay nila ang isa sa amin ni Nico. Napakunot noon na lang ako na nagkanya-kanya sila ng alis at animoy may kung anong kinatatakutan. Wala na po sila, kuya. Natakot po sila sa atin. Ligtas na po tayo. Oo, Nico. Pero ang ipinagtataka ko lang, bakit parang natakot sila nang magsabi ng gano'n ng isang aswang? Ano kayang kinatatakutan nila? Hindi ko rin po alam, kuya. Parang may tinutukoy sila eh. Hindi kaya isa po sa atin yon? Yan ang hindi ko alam. Pero sige lang. Ang importante sa ngayon, wala na mga aswang na yon. Ligtas na tayo. Tara na, bilisan na natin at nang makauwi na tayo. Sige kuya, siguradong nag-aalala na si nanay at tatay sa atin eh. Tama ka riyan, Nico. Sabihin na rin natin sa kanilang naging karanasan natin. Baka may alam din sila eh. Basta, sa susunod huwag na tayong papasok sa gubat para lang manghuli ng gagamba Sige kuya, pasensya na. Kung hindi po dahil sa akin, hindi po natin mararanasan to eh. Ayos lang. Hindi mo naman kasalanan kung bakit tayo hinarang ng mga aswang eh. Kasalanan nila yun. Wala naman tayong ginagawang mali sa kanila eh. Pero basta lang nila tayo tinambangan. Oo nga po. Para na akong maiihi kanina eh. Pinigilan ko lang talaga ang sarili ko. Napatawa na lang ako ng bahagya sa sinabi ni Nico kabanong binilisan namin ang paglalakad at hindi na namin nagawa pang lumingon. Pagkadating namin sa bahay, agad na kinuwento ni Nico ang naging karanasan namin kina Nanay Estela at Tatay Waldo. Parehong nabahala ang mga magulang namin. Magagalit na sana sila, pero ipinaliwanag kong hindi naman namin yon kasalanan. Sinabi ko naman kasi sa inyo eh. Wala kayong mapapala sa panghuhuli ng mga gagamba. Tumutulong nga yan sa atin para mabawasan ang lamok eh. Pasensya na po kayo, Nay. Sinamahan ko lang naman po si Nico. Kung mag-isa lang siyang umalis kanina, baka po kung ano na nangyari sa kanya. Talagang napakahayop na mga aswang na yan. Hindi ko akalain na hindi pa pala nauubos ang lahi nila. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, sisiguraduhin ko na walang matitira kahit na isa sa kanila. Bakit po niyo nasabi yan, Tay? Ano pong ibig niyo sabihin? Oo nga po, parang may alam po kayo sa mga aswang Alam niyo mga anak, isa akong manunugis ng aswang nung kabataan ko. Sa katunayan, ang lolo at lola niyo ang nagturo sa akin kung paano tumugis sa mga nilalang na yan. Mga albularyo at albularya rin kasi sila. Paano naman kasi? Talamak ang aswang sa probinsyang ito dati. Halos gabi-gabi may nabibiktimang mga hayop. Kung isa po kayong manunugis, Tay, ibig pong sabihin, alam po ninyo kung paano ang pumatay ng aswang? Sino po kayo yung pinuno nila? Yan ang hindi ko naalaman. Halos kada grupo kasi may kinikilala silang pinuno. Pero sa pagkakaalam ko lahat sila'y nasa ilalim lang ng iisang aswang, ang tinatawag nilang Supremo. Narinig ko rin ang patungkol sa aswang na yan. Saka may naikwento rin dati si nanay na pinag-aagawan daw ang pwesto ng pagiging Supremo.
Ano naman, halos lahat ng mga aswang sumusunod sa kanya. Sino po siya? Sigurado pong mas malakas siya kaysa sa ibang aswang. Tama ka, anak. Kinatatakutan sila at nirerespeto. Mahirap silang kalabanin. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung sino ang supremo nila at kung saan yung naglulungga. Sana naman po, malayo na sa lugar natin. Kung malapit lang sila sa baryo natin, malamang po, delikadong sitwasyon natin dito. Tama ka, anak. Kaya kayong dalawa, ha? Mag-iingat kayo. Huwag kayong lalabas ng bahay kapag gabi na. Malapit na ang kabilugan ng buwan at mas nagiging aktibo sila sa mga panahong ito. Nalaman din namin na ang mga aswang ang naging rason kung bakit lumipat sina nanay at tatay ng tirahan, Kabanong. Nagpatuloy ang pagkukwentuhan naming apat hanggang sa lahat kaming nakaramdam na ng antok. Noon din, nagpasya na kaming magpahinga. Dumaan ang mga araw at mas pinili namin ni Nico na manatili na lang sa bahay. Wala rin kasi kaming naging balita sa mga aswang na humarang sa amin. Nangamba kami na baka sa susunod na pagkukrus ng daan namin, gawalan nila kami ng masama. Isang gabi, Nay! Nay! Si Nico! Si Nico po nawawala! Ano? Nawawala? Paano nangyari yon? Magkatabi lang kayo sa kwarto ah. Oo nga. Bakit? Hindi mo ba naramdaman na lumabas siya? Hindi po, Nay. Bumangon po ako para umihi. Naisipan ko lang na silipin siya sa silid niya. At nagulat na lang ako nang malaman na wala na po siya. Malakas ang duda ko na may kumuha sa kanya. Hindi siya lalabas ng mag-isa. Matatakot yun eh. Lalo pat halos mag-aalas 12 na ng hating gabi. Si Nico, sana makaya siya nagpunta. Sino ang kumuha sa kanya? Baka kung kinuha na siya ng mga aswang, hanapin niyo siya. Ayusap, ang anak ko. Itay, po, tama si nanay. Kailangan mahanap po natin si Nico. Baka kung ano nang gawin sa kanya ng mga nilalang na yun eh. Sigurado na siya ang pakay nila nung nakaraan. Kaya hinarang nila kami. Hayop sila. Hindi ako papayag na may gawin sila masama. Sandali. Kukuha lang ako ng itak sa kagasera. Hahanapin natin siya. Hindi tayo babalik dito nang hindi natin siya kasama. Salamat sa inyo, Waldo. Yago, mag-iingat kayo ha. Kayo kung pati sa inyo may masamang mangyayari rin. Opo, Inay. Mag-iingat po kami. Kayo rin po. Kailangan po ninyo mag-ingat dito. Yago, eto ang itak mo at lampara. May dala na rin ako niyan. Kailangan mahanap natin ang kapatid mo sa lalong madaling panahon. Sige po, Tay. Sa gubat po. Baka doon siya dinala ng mga aswang. Yun kung talagang dinukot siya ng mga nilalang na yun. Noon din, nagpaalam kami kay Nanay, Kabanong. Nagmadali kami bumaba ni Tatay. Una, sinubukan namin hanapin si Nico sa loob at labas ng bakuran. Subalit, nang hindi namin siya matagpuan doon, napagpasya namin ni Tatay na hanapin siya sa ibang parte ng baryo. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad na makarinig kami ng pagsigaw sa loob ng gubat. Kinutuban kami ni Nico. Kaya mas binilisan namin ni Tatay ang paglalakad. Habang papalapit kami roon, meron akong nalanghap na kakaibang amoy. Alansa po, Tay. Hindi ko maintindihan kung ano Basta, napakalansa. Parang nanggagaling sa loob ng gubat. Kapag malansa ang paligid, palatandaan niya na merong aswang. Sigurado na tama ang hinala natin. Dinukot nga si Nico ng mga aswang. Ano naman po kayo yung pakay nila? Wala naman tayong ginawang mali Yan ang hindi pa natin alam. Makukumpirma naman natin yan kaagad kapag nakaharap na natin ang mga aswang na yan. Kinakailangan mabawi natin kaagad si Nico. Gagawin po natin ang lahat para makuha siya. Hindi po tayo papayag na merong gawing hindi maganda mga nilalang na yan, Tay. Tama ka, anak. Kung kailangan labanan natin sila, gagawin natin. Opo,
Nakahanda naman po ako sa kung ano man ang mangyayari. Alam ko sa sarili ko na makakaya ko naman po silang labanan. Mabuti naman kung ganon, Yago. Ang mga katulad nila ay dapat na pinapatay. Ngayon ang gugulo na sila rito. Kailangang mapigilan na natin sila. Sige po, Tay. Gagawin natin ng paraan para maitaboy ang mga yan. Hindi lang basta maitaboy, anak. Kailangan natin silang patayin. Kung hahayaan natin silang mabuhay, magagawa pa nilang magparami ng lahi. Mas lalaki ang problema natin kapag nangyari yan. Napatango ako bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Tatay. Nang makarating na kami sa bukana ng gubat, nakarinig kami ulit ng pagsigaw. Sa pagkakataong yon, nakumpirma namin na si Nico nga yun. May naulinigan din kami mga pag-angil, kaya mas nabahala kami ni Tatay. Nagkanya-kanya na kami ng pagtakbo hanggang sa matigilan siya. Napahinto rin ako. At inusisa siya kung bakit siya tumigil. Napaliligiran tayo ng mga aswang. Walang ya. Ginamit nila si Nico bilang pain sa atin. Nandiyan sila. At anumang sandali, aatake sila sa atin. Ano pong gagawin natin, Tay? Baka po patayin nila si Nico. Malakas ang kutob ko na hindi nila gagawin yan. May iba silang paggagamitan sa kapatid mo. At yan ang aalamin natin. Pero bago ang lahat, kailangan nating labanan ang mga aswang na nakapaligid sa atin. Teka, mukhang di naman sila atake sa atin, ha? Nakamasid lang po sila at parang natatakot. Huwag ka makampante. Ang mga kagaya nila ay tuso. Mas maliksi sila kaysa sa atin. Kaya kailangan nating magdoble ingat. Sige po, Tay. Ayan po, nakita ko po yung isang aswang. Lumipat po siya ng pwesto. Saka mas lumapit siya sa atin. Anak, ihanda mo sarili mo, ha? Baka kung ano pang gawin nila. Kapag lumapit sila sa'yo, tagain mo siya kaagad. Opo. Napahawak na ako ng maigpit sa itako, Kabanong. Nang maaninag namin si Nico, sinabi ni Tatay na ako ang lalapit sa kapatid ko para iligtas siya. Subalit, nang makita kong nakaabang ang mga aswang, sinabihan ko siyang ako na ang haharap sa mga nilalang at siya na ang bahala kay Nico. Pumayag naman siya at noon din, tumakbo siya para lapitan ang nakababata kong kapatid para tulungan ito. Walang ano-ano, lumundag ang isang aswang sa harapan ko. Tatagayin ko na sana siya, pero may kung anong enerhiyang pumigil sa akin. Kung ako sa inyo, mas mabuting umalis na kayo sa lugar na ito. Nalaman na ng pinuno ng mga aswang ang lokasyon niya at hindi niya kayo titigilan. Sino kayo? Bakit mo sinasabi sa akin ng mga bagay na yan? At ano naman ang kinalaman ko sa mga nangyayari? Malaki. Kaya ngayon pa lang, mas mabuting umalis na kayo sa lugar na ito. Kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, gagamitin niya ang isa sa mga mahal mo sa buhay laban sa iyo. Laban sa akin? Bakit? Ano ba ang maling nagawa ko sa kanya? Hindi ko nga siya kakilala eh. Kung sino ka man, alam ko may kinalaman ka sa pagdukot kay Nico. Kaya magbabayad ka. Wala kami kinalaman dyan. Nandito lang kami para balaan kayo. Malupit ang pinuno ng mga aswang. Wala siyang sinasanto, kahit pa na ang Supremo. Kung sino man siya, wala akong pakialam sa kanya. Ibalik lang niya ang kapatid ko. At tapos na ang usapan. Sige na, kailangan na namin umalis. Basta, sundin mo ang sinabi ko. Pero kung hindi mo masusunod yan, mas mabuting maghanda na lang kayo. Marami pang mga hindi magandang mangyayari simula sa gabing ito. Hindi naman kami natatakot sa kanya eh. At mas lalong hindi ako natatakot sa iyo. Kung kasabwat mo ang pinuno ng mga aswang, mas maigi na balaan mo siya sa ginagawa niya. Hindi niya kilala kalaban niya. Kilala niya. At yun ang alas niya laban sa inyo. Sa inyo ng kinikilala mong pamilya. Sige na, alis na kami. Pero hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Magtatanong pa sana ako sa aswang na kumausap sa akin, Kabanong, pero bigla silang yumuko sa akin at umalis. Nang marinig ko ang pagsigaw ni Tatay, ibinaling ko sa kanila ang pansin ko. Nakita kong nakikipaglaban siya sa dalawang aswang, kaya patakbo kong lumapit sa kanila.
Tinulungan ko sila hanggang sa magawa na naming matalo ang mga aswang. Agad naman naming nilapitan si Nico na nooy nagsisimula ng umiyak. Pinakalma namin siya ni tatay at nagkasundo kaming umuwi na. Nico, ano ba nangyari? Paano ka napunta dito sa gubat? Hindi ko nga rin po alam, tay. Parang bumalik lang po ako sa sarili ko nung makita ko na po kayo. Huling naalala ko po, binuksan ko ang bintana para makapasok ang hangin eh. Binuksan ang bintana? Teka, mukhang nakasara naman yun ah. Oo nga. Kung gayon, talagang dinukot ka ng mga aswang. May kung anong ginawa sila sa'yo para mawala ka sa sarili mo. Mabuti na lang talaga dito kami kagad nagpunta. Ang ipinagtataka ko lang, bakit si Nico lang ang dinukot nila? Bakit hindi ako? Bakit mo naman naitanong yan, Yago? Teka, ano na nangyari sa mga aswang na nakapwesto kanina at parang aatake sa'yo? Hindi ko nga po alam, tay eh. Pero sa halip na umatake sila, kinausap ako ng isang aswang. Nagbigay siya ng babala sa akin. Bakit kuya? Ano po sinabi niya? Kailangan na raw po natin umalis dito sa baryo. Alam na ng pinunong aswang ang lokasyon natin. Baka sugurin po nila tayo dito, tay. At naniwala ka naman sa mga aswang na yon. Kung totoo man ang sinabi nila, sana matagal na nila tayong sinugot. Teka, nabanggit ba niya kung sino ang pinunong aswang na tinutukoy niya? Hindi ko po alam eh. Wala rin po siyang nabanggit. Pero tay, ang sabi niya, kilala raw po niya tayo. At baka gamitin niya ang isa sa inyo laban sa akin. Laban sa iyo, kuya? Bakit naman? Teka, hindi kaya mga aswang na nakausap mo mga aswang din na humarang sa atin? Di ko nga alam eh. Pero bago sila umalis, napansin kong napayuko sila eh. Hindi gagalang ng mga aswang ang mga tao. Ginagawa lang nila tayong pagkain. Teka, hindi kaya napagkama ng kanilang supremo nila? Kung nirerespeto nila ang pinuno nila, mas iginagalang kasi nila ang kinikilala nilang supremo. Ipinagpatuloy namin ang pagkukwentuhan habang pauwi sa bahay. Dahil sa ginawa namin, tuluyan ang naging kalmado si Nico. Pagka-uwi namin, agad na napayakap si nanay kay Nico. Inusisa niya ang nakababata kong kapatid, pero wala rin siyang natatandaan. Binanggit ko na rin kay nanay ang sinabi sa akin ng isang aswang, kaya mas nabahala siya. Magmula ngayon, magkatabi na kayo matulog ha, Yago. Bantayan mo na mabuti ang kapatid mo. Baka kung maulit pa yung nangyari dito sa kanya. Opo tay, ako na pong bahala. Sisiguraduhin ko pong hindi na madudukot si Nico. Ilalagay ko na lang din po sa ilalim ng unan ko po yung ita ko. Kapag may ibang pumasok sa bahay, tatagain ko kagad. Mas mabuti pa nga yan ang gawin mo. Kailangan masiguro natin wala ng aswang na makakapasok dito sa bahay. Baka hindi lang yan ang gawin nila sa susunod. Waldo, natatakot ako sa kalagayan natin ngayon. Baka ano na ang gawin sa atin ng mga aswang. Mas mabuti nga siguro kung aalis na lang tayo dito. Hindi, Stella. Kung aalis tayo rito at nandito lang sa paligid ang mga aswang, sigurado na ang mga kababaryo natin ang magiging kawawa. Oo nga po, itay. Sigurado na sila ang pagbubuntunan ng galit ng mga aswang. Ewan ko nga ba kung bakit ginugulo tayo ng mga aswang na yan eh. Sa bagay. At saka, kung aalis man tayo dito, kailangan pa natin magsimula ulit ng bagong buhay. Maayos na ang buhay natin dito eh. Hindi tayo dapat pumayag na sirain lang ng mga nilalang na yan. Kung ano man ang pakay nila sa atin, hindi natin sila papayagang magtagumpay. Gagawin natin ang lahat para maprotektahan ang isa't isa. Sige po, tay. Hindi po natin sila hahayaang maghasik ng takot dito sa atin. Asya, sige na. Mas mabuting bumalik na tayo sa pagtulog. Ang mga bintana, siguraduhin ninyong nakasara ng maayos ha. Opo, nay. Ako na pong bahala. Inisaysa ko ang mga bintana at siniguradong nakasara ng mabuti ang mga yon. Dahil sa nangyari kabanong, sa tabi ko natulog si Nico. Pagkalapat ng likod niya sa banig, agad siyang nakaidlip. Samantala, kahit na anong gawin ko,
hindi ako dinadalaw ng antok. Hindi naalis sa isipan ko ang sinabi ng aswang at maging ang pagyuko nila sa akin. Nakaramdam na lang ako ng antok na makarinig ako ng pagtilaok ng mga tandang sa paligid. Dahil doon, nakatulog ako ng mahimbing at tinanghali na ng gising. Pagkalipas ng ilang araw, Alis muna ako at pupunta ako sa bayan ha. sama po ko, Tay. Wala naman po akong gagawin dito sa bahay eh. Ay hindi, Yago. Dumito ka lang. Kailangan ka ng nanay at kapatid mo rito. Kahit ng tanghalin tapat pwedeng sumugod ang mga aswang. Ay, ganun po ba yun? O sige po, mananatili na lang ako dito sa bahay. Baka aatake na naman sila eh. Ako na lang po sasama sa inyo, Tay. Saan po ba kayo pupunta? Wag na. Mas ligtas ka kung dito ka na lang sa bahay. Pupunta lang naman ako sa palengke at bibili ng itak na may matulis na dulo. Riritualan ko yun mamaya pag uwi. O kung kailan ako may oras. Sige po, Tay. Mas mainam daw yan na panlaban sa mga aswang eh. Basta po, bumalik kayo kagad dito bago dumilim. Oo. Hindi kasi natin alam kung kailan aatake ang mga nilalang na yun eh. Kailangan natin mag-ingat at maging handa sa anumang oras. Noon din, umalis si Tatay. Dahil maglalabas si Nanay sa ilog, nagkasundo kami ni Nico na tutulong siya. Nung nandun na kami, agad naming sinimula ng paglalaba. Nasa kalagitnaan kami ng ginagawa namin nang biglang nagyaya si Nico na lumangoy. Hindi na rin siya nakapaghintay sa sasabihin namin at agad siyang tumakbo para lumusong sa tubig. Sinabihan naman ako ni Nanay na sundan ng nakababata kong kapatid kaya sinunod ko yun. Ano ka ba naman, Nico? Baka mapahama ka pa sa ginagawa mo eh. Paano na lang kung malunod ka? Pasensya na, Kuya. Apakainit kasi. Isa pa po, matagal na rin akong hindi nakakalungoy dito sa ilog. Kahit na, kailangan pa rin natin mag-ingat. Hindi natin alam. Baka mamaya may nagmamatsyag na pala sa atin. Nakalimutan mo na ba nangyari nung nakaraan? Hindi naman po, Kuya. Hanggang ngayon nga po, natatakot pa ho ako eh. O siya, lumangoy ka na dyan. Basta, huwag kang pupunta sa malalim ha. Dapat hanggang dibdib mo lang ang tubig. Sige, Kuya. Ay, teka. Inaamoy po ba kayong mabaho? Kuya Yago, parang patay na daga. Oo nga no. Saan kaya nanggagaling mabahong amoy na yun? Teka sandali, titingnan ko dyan sa unahan. Sasama na ako sa inyo, Kuya. O sige, halika. Mukhang doon nagmumula yung amoy na yun eh. Takpan mo na lang yung ilong mo, parang mas tumatapang palalo ang amoy niyan. Hinanap namin ni Nico kung ano ang pinanggagalingan ng amoy na yon. Hanggang sa may matagpuan kaming isang kambing. Naagnas na ang katawan nun. Wakwak na rin ang tiyan nun at wala na mga laman loob. Nagkaroon ako ng kutob na aswang ang may gawa nun. Kaya nagpasya kaming bumalik kay Nanay para sabihin ang nakita namin. Huwag na kayong lumayo. Ikaw, Nico. Kung maliligo ka, dito na lang sa balon. Yago, bilisan na natin ang paglalaba para makauwi na tayo. Sige po, Nay. Wala kasing ibang tao nandito ngayon eh. Baka pumalagay tayo sa alanganin. Tama ka. Kung talagang gusto tayong gawa ng masama ng aswang, maghahanap sila ng paraan para atakihin tayo. Bilisan ko na lang pong pagligo, Nay. Pagkatapos ko, tutulong na rin po ako sa inyo para makauwi na po tayo kaagad. Nang matapos na kami sa paglalaba, agad kaming umuwi ni Nanay. Hindi pa rin nawala sa usapan namin ang natagpuan namin patay na kambing. Naabutan kami ni Tatay na nagkukwentuhan patungkol doon. Pero mas nagulat kami na magkwento siya patungkol sa 2 taong biktima ng mga aswang. Mukhang mas nagiging mabangis na sila. Hindi lang hayop ang binibiktima nila. Yan nga rin ang naisip ko eh. Malamang, may gustong iparating ang mga aswang na yon. Ang malaking katanungan lang ay kung ano yon at para kaninong ibinigay nilang babala. Yan nga ang problema. Walang ibang nakakaalam yan. Eh teka,
Baka gusto nilang magpakitang kilos sa supremo nila. Baka may bagong supremo na hinirang. Kung meron man, baka po mas magiging mabagsik na ang mga aswang. Baka wala na silang pipiling oras at lugar. Subukan lang nila. Kahit na matagal na akong tumigil sa panunugis, nakahanda akong bumalik para pigilan sila sa masama nilang balak. Tutulong po ko sa inyo, Tay. Ano ka ba naman, Nico? Masyado ka pang bata. Huwag ka nang makisali sa gulo, ha? Baka mapahama ka lang eh. Tama ang Kuya Yago mo, Nico. Ang mas mabuting gawin mo, samahan mo ang nanay mo para masiguro niyong ligtas kayong dalawa. Dahil madalas nang may natatagpo ang katawan ng patay na hayop, mas nabahala kami. Halos ilang gabi akong hindi nakatulog dahil sa kakaisip na posibleng mangyari. Isang beses, dahil sa naipong kong antok, nakatulog ako na mahimbing. Ni hindi ko na naramdaman ang nangyayari sa paligid ko. Naalimpungatan na lang ako nang biglang umibabaw sa akin si Nico. Nanlilisik ang mga mata niya habang naglalaway. Kumain ang bibig mo, kuya. Kailangan mo ang bagay na ito. Ano ba yan, Nico? Bakit ganyan ang mukha mo? Umalis ka nga sa ibabaw ko. Hindi, ibuka mo muna ang bibig mo para matapos na ang lahat ng ito. Teka, hindi ako papayag sa kung ano man ang gusto mo. Para ka nang naging aswang ah. Bakit? Hinawa ka na ba ng aswang na minsan dumukot sa'yo, ha, Nico? Tingnan natin kung makakaya mo ang lakas ko, kuya. Kung hindi mo ibubuka ang bibig mo, pupwersahin kita. Sige, alam kong hindi ka talaga si Nico. Hinira mo lang ang katawan niya para magawa ang pakay mo. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Nagkakamali ka, kuya. Ako pa rin ito, si Nico. May gusto lang ako ipasa sa'yo at hindi na ako makakapaghintay na maibigay ito sa'yo. Sa unang beses na pagtatangka ni Nico na buksan ang bibig ko, hindi siya nagtagumpay, kabanong. Subalit, nang muli siyang humugot ng lakas, hindi ko inasahan ang naging puwersa niya. Napangangako at agad niyang inilapit ang bibig niya sa akin. Napaubo na lang ako at nang may kung anong likidong tumulo sa loob ng bunganga ko. At mabilis na dumaus-us papunta sa aking lalamunan. Napaubo ako at dahil sa nangyari, naitulak ko si Nico. Sinubukan ko pang maduwal pero kumapit talaga yun sa lalamunan ko. Kuya, ano pong nangyari? Bakit bigla po ako nakaramdam na matinding sakit ng katawan? Aba, hindi ko alam ah. Baka nananaginip ka lang na bumagsak ka. Hindi mahimbing nga ang naging tulog ko eh. Kung ganon, wala ka talaga natatandaan sa nangyari? Hindi mo ba alam na muntikan mo na akong patayin? Kani-kanina lang? Sobrang lakas mo eh. Wala po talaga ako natatandaan eh. Bakit, kuya? Ano bang ginawa ko sa'yo? Gusto mo talaga malaman? Umibabaw ka sa akin at pilit mo akong pinapanganga. Sobrang lakas mo nga eh. Napanganga mo ako gamit lang ang dalawang kamay mo. Tapos po, may kung ano kang ipinasa sa akin. Hindi ko alam kung ano yon. Baka nga binibiro mo lang ako eh. Basta, hindi ko may paliwanag ng gusto kung ano yon. Sigurado ka po, kuya? Ginawa ko po yun? Oo. At kung iniisip mo na nananaginip ka lang talaga, diyan ka nagkakamali. Itinulak kita, kaya siguro sumakit ang buong katawan mo. Nagkasundo kami ni Nico na huwag nang sabihin kay nanay at tatay ang nangyari. Nang matapos ang maikling usapan namin, nagpasya na siyang matulog. Ako naman, hindi na dinalaw ng antok dahil sa nangyari. Lumakas ang kabog ng dibdib ko at kung ano-ano na ang pumapasok sa utak ko. Kalaunan, nakatulog na rin ako dahil sa labis na pag-iisip. Kinabukasan, bakit parang hindi maganda yata ang gising mo, ha, Nico? Ang kuya mo, tulog pa ba? Ewan ko nga ba, Nay? Mabigat po kasi ang buong katawan ko eh. Si kuya po, hindi pa po gising eh. Napaimbing po yata ng tulog niya. Hayaan mo na. Minsan lang naman makatulog ng mahimbing yan. Sasabihan ko na lang siya mamaya na sumunod sa tatay niya doon sa bukid. Nay,
gising na po ako. Nakalis na po pala si tatay. Susunod po ako sa kanya, maya-maya. Maglilinis lang naman siya ng mga pilapil. Pero baka may iba pa siyang gagawin. Mas mabuti pang tulungan mo na lang siya. Sige po, Nay. Dahil sa pagiging abala namin ni tatay sa bukid, hindi ko na napagtuunan ng pansin ang mga kakaibang nangyari sa katawan ko. Minabuti ko na lang ring itago yun sa mga magulang ko. Mas nabahala na rin kami para sa kaligtasan namin. Dahil may mga bali-balita na patungkol sa pambibiktima ng aswang sa mga liblib na baryo. Isang gabi, dahil maliwanag ang buwan, naisipan kong lumabas sa bahay para magpahangin. Sumama na rin sa akin si Nico at tatay para tumambay na rin. Alam niyo, kapag ganitong maliwanag ang buwan, dati nakikiramdam na kami sa paligid. Alam kasi namin na may aataking aswang. Kung ganun po, may mga napatay na rin kayong aswang, Tay? Oo naman. Pero may isa akong nakalaban dati na nahirapan ako. Hindi nga lang ako, pati mga kasamahan ko. Baka naman po yun yung supremo ng mga aswang, Tay. Ang alam ko, hindi. Isa lang siya sa mga pinunong aswang. Sa pagkakatanda ko, Emiliano ang pangalan niya. Bakit naman po kayo nahirapan sa kanya? Baka mas malakas at maliksi lang yun. Siyempre, mga aswang sila. Masigit ang kakayahan nila kaysa sa mga karaniwang tao. Tama ang kuya mo, Nico. Pero alam ba ninyo, nakatakas ang aswang na yon. Matagal na nang nangyari ang sagupaan namin. At hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. Teka po, paano kaya kung ang grupo pala ng mga aswang na yun ang nag-aasik ng takot dito ngayon, Tay? At baka tayo talagang pakay nila. Sandali, mukhang yun din ang pinupunto ng aswang na kumausap sa akin, ha? Malamang may alam nga siya sa supremo ng mga aswang. Sadyang ayaw lang niyang sabihin sa akin. Kung sino man ang aswang na yon, hindi natin sigurado kung kaibigan natin siya o kaaway. Pero hanggat hindi siya gumagawa ng hakbang laban sa atin, ituturing na muna natin siyang kaibigan. Matapos ang kwentuhan namin, nagpasya na si tatay at Nico na pumasok sa bahay. Nang wala na sina tatay, napansin kong parang nag-ibayo ang pandama ko. May mga naririnig ako mula sa malayo at mas naging aktibo ang pangamoy ko. Naalala ko ang gabing may ipinasa sa akin si Nico. Kaya kinutuban na ako ng hindi maganda. Noon din, sinikap kong pigilan ang kung anumang nangyayari sa akin. Pumasok na rin ako sa loob ng bahay para maibaling ang pansin ko. Akala ko ba sa labas ka na matutulog? Hayago, mabuti naman at naisipan mo nang pumasok. Nasa kwarto na ninyo si Nico. Malamang tulog na yon. Pasensya na po, Nay. Nawili po kasi ako sa labas kasi maliwanag ang buwan. Hindi ko na po namalayan ng oras. Kung hindi po naging panay ang paghikab ko, hindi ko na naisip na malalim na pala ang gabi. O siya, mas mabuti pang matulog ka na ron. Masama sa katawan ng pagpupuyat. Alam mo yan. Tsaka isa pa, pupunta ulit tayo ng tatay mo sa bukid. Ay, oo nga po pala. O sige po, matutulog na po ako. Sige, Yago. Bukas na lang ulit tayo tatambay kasi kabilugan ng buwan Sige po, Tay. Minabuti kong mahiga na sa tabi ni Nico. Habang nagpapaantok, nakiramdam ako sa paligid. Nasa ganoong sitwasyon ako nang may marinig akong pagsigaw ng isang babae mula sa malayo. Gusto ko sanang bumaba para alamin kung saan yung nanggagaling. Pero naisip kong papagalitan ako ni tatay. Isinantabi ko yon at pinilit ang sarili kong makaidlip. Nasa kahimbingan na ako ng pagtulog ko nang bigla kong napabangon. Nakarinig ako ng malakas na kalabog sa bubong. Kaya nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Oh, Nak, nagising ka rin pala. Huwag ka masyadong gagawa ng ingay, ha? Malakas ang kutob ko na mayroong aswang sa ibabaw ng bubong natin. Yan nga rin pong hinala ko, Tay. Kung aswang yan, bakit kaya siya nandito?
Yan ang hindi natin alam, Yago. Sandali, susubukan kong lumabas. Bantayan mo ang inay mo at kapatid. Baka may biglang pumasok dito. Pero kung kailangan po ninyong tulong ko, sabihan nyo kagad ako ha. Bababa po ko kagad. Sige anak, basta huwag mo na silang gisingin. Baka mag-ingay pa sila eh. Kailangan hindi alam na kung anumang nilalang na nasa labas. Nagising na tayo. Opo, sige po tay. O siya, pababa na ako. Siguraduhin mong walang makakapasok na aswang dito ha. Opo tay, mag-iingat po kayo ha. Pagkababa ni tatay, sinubukan kong lumapit sa bintana. Sumilip ako roon at inalam kung ano ang nangyayari sa labas. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakaramdam ako ng kakaibang init. Parang gusto ko na ring lumabas noon. Pero naisip ko ang sinabi ni Tatay Waldo sa akin. Nabahala na rin ako sa kaligtasan ni Nanay Estela at Nico. Kaya pinag-igihan ko ang pagbabantay sa kanila habang nakikiramdam sa paligid. Ilang sandali pa, may narinig akong yabag na papalapit sa akin. Kuya, ano po't nangyayari? Bakit may mga ingay sa labas? Teka, si tatay nasaan no? Huwag mo masyadong lakasan ng boses mo. Baka magising si nanay. Meron kasing aswang sa labas at pinuntahan siya ni tatay. Nasa labas? Baka po mapano si tatay? Hindi ko alam kung ilang aswang ang nandyan sa labas eh. Teka, susubukan kong dumunga ulit sa bintana. Sige po kuya. Baka po kasi kailangan niya ng tulong eh. Teka, mukhang may umuungol sa labas ha. Boses yun ni tatay ha. Tulungan po natin siya kuya. Baka kung anong gawin ng mga aswang na yun kay tatay. Ako nang bababa. Dumito ka lang sa loob ng bahay ha. Samahan mo si nanay at baka may pumasok dito ng mga nilalang. Malakas ang kutob kong may iba pang aswang sa paligid eh. Sige kuya, ako na pong bahala dito. Kung may aswang po na magtatangka na pumasok, sasabihan ko kagad kayo. Mas mabuti pa nga. O sige na, pakisara na lang ang bintana. Noon din, kumuha ko ng itak saka lumabas sa bahay namin. Pagkalabas ko, nakita kong nakikipaglaban si tatay sa aswang. Iginala kong paningin ko sa paligid at napalunok ako ng laway nang makita kong may iba pang nilalang na nakahandang umatake sa amin. Nang matalo ni tatay ang aswang, tinaga niya yon at siniguradong hindi na mabubuhay pa. Yan ang dapat sa mga nilalang na naging salot sa mga tao. Hindi na sila binibigyan ng pagkakataong mabuhay. O nga po tay, kapag nabuhay pa siya, sigurado na babalik siya at gaganti. Teka, bakit ka bumaba pa rito, Yago? Kaya ko naman labanan na mag-isa ang aswang na ito ah. Hindi po nag-iisang aswang na yan, tay. Tingnan po ninyo sa kalayuan. May nakaabang po sa atin. At anumang oras sa atake sila. Ha? Saan? Wala naman ako nakikita. Nandiyan po sila malapit sa mga punong kahoy. Nakikita ko pa nga po yung mga mata nila eh. Talagang wala akong nakikita eh. Teka, susubukan kong lapitan. Parang wala namang aswang sa bahaging yun eh. Sasama ko po kayo, tay. Hindi po natin alam kung ano ang posibleng gawin ng mga yan. Kung hindi nyo sila nakikita, malamang may masama silang binabalak. Teka, kapangataohan yan ni Emiliano. Kung nagkataon na sila yan, sigurado ko na ako ang totoong pakay nila. Kung ganun po, kailangan na labanan natin sila para wala nang maging banta sa kaligtasan natin, tay. Yan din ang iniisip ko eh. Tatapusin ko na ang gulo na nasimulan ko noon. Pero hindi ko nagawang wakasan dati. Mabilis kaming humakbang ni tatay papunta sa bahagi kung saan ko itinuro ang mga nakapwestong aswang. Habang papalapit kami roon, hinawakan ko ng mahigpit ang itak ko at inihanda ang sarili ko sa kung anumang mangyayari. Nang ilang dipan na lang ang layo namin ni tatay sa mga nilalang, napahinto kami at nakiramdam sa mga susunod nilang gagawin. Tama ka anak, may mga aswang ang nakapwesto rito. Kahit na hindi ko sila nakikita nung una eh, pero habang papalapit tayo rito, nararamdaman ko sila at naaamoy. At ngayon, nakikita ko na ang mga aswang na yan. Hoy kayo! Anong pakay nyo dito? Gusto ba ninyong matulad sa isang aswang na pinatay namin? Ganyan nga, Yago. Ang mga katulad nila hindi dapat kinatatakutan. Sige na, humakbang na tayo palapit sa kanila. At nang malaman natin kung ano ba talagang totoong pakay nila. Sige po, tay. Ako na po mauna.
Baka po kasi kung kayo talagang sadya nila rito, bigla nila kayong sunggaban eh. Sige, Yago. Ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka, ha? Hindi tayo dapat makampante sa mga nilalang na yan. Nang halos isang dipa na lang ang layo namin sa mga nilalang, narinig kong napaangil sila. Subalit sa halip na sumugod sila sa amin, napansin kong medyo nag-aalangan sila. Napatras pa ng ilang hakbang ang ibang aswang at animoy naghahanda para tumakas. Napalunok pa ako ng laway nang may marinig akong nagwika na kailangang irespeto nila ako. Walang ano-ano, may narinig ulit akong nagsalita at nag-uutos na patayin na lang kami ni tatay para wala na silang maging problema. Narinig ko rin binanggit nila ang pangalan ni Pinunong Emiliano. Tama nga hinala natin, anak. Konektado sila kay Emiliano. Ngayon, sigurado na tayong ang aswang na nakalaban ko dati ang kinikilala nilang pinuno. Oo nga po, tay. Pero bakit kaya parang natatakot sila sa akin? Yan ang hindi natin alam. Sigurado na may mas malalim silang dahilan dyan. Kung ano man yan, malalaman din natin kapag nakaharap natin ang pinuno nila. Teka tay, maganda ka at mukhang may masama silang binabalak. Parang susugod po sila sa atin. Palagi ako nakahanda, anak. Sila ang dapat na maganda sa atin. Hindi nila alam kung ano ang posible nilang kahinatnan. Tama kayo, tay. Sila ang dapat na maganda sa atin. Hindi tayo magpapatalo sa kanila. Muli akong nakarinig ng pag-angil. Kasunod nun, nagsalita ulit ang isang aswang na sila ang malalagot kapag hindi sila nagtagumpay ng gabing yun. Dagdag pa nun, may iba pang aswang na darating at kung papalpak sila, sila ang papatay ng mga yon. Napatango ang mga aswang at sa isang pagkisap na mga mata ko, umatake sila sa amin ni tatay. Minabuti na rin naming labanan sila gamit ang mga itak namin. Anak, huwag kang papayag na masukol ng mga nilalang na ito, ha? Kapag tatagay mo sila, siguraduhin mong hindi nila magagawang dilaan ang parteng yon. Opo, tay. Alam ko po yan. Para po hindi nila magawang gamutin ng laway nila ang kanilang sugat. Tama ka, anak. Kaya sige na, kailangan maubos natin ito bago pa man dumating ang iba pang mga kakampi nila. Sige po, tay. Pero napansin ko po, parang umiiwas po sila sa akin eh. At ayaw nila akong makaharap. Mas mabuti nga kung gano'n, anak. Mas madali mo silang matatalo. Sige po, ito na po natin ang pansin natin sa mga nilalang na to. Saka na po tayo mag-usap kapag napabagsak na natin sila. Mas pinag-igihan ko pa ang pakikipaglaban. Sa hindi ko malamang rason, naramdaman kong nag-iba yung lakas at ligsi ko. Ginamit ko yung para mapabagsak ang mga aswang na umaatake sa akin. Kalaunan, lahat ng mga nilalang na umatake sa akin ay nagawa kong patayin. Nang ibaling ko kay tatay ang pansin ko, nakita kong medyo nahihirapan siya. Dahil doon, nilapitan ko siya at tinulungang matalo ang mga nilalang na kumakalaban sa kanya. Kalaunan, nabuwal ang mga aswang, pero ang iba sa kanila ay buhay pa. Teka, napansin ko lang, ha? Parang naging mas malakas ka at maliksi, ha? Mukhang may kakaiba sa'yo, anak. Oo nga po, tay. Nung nakaraan ko pa napapansin ang pagbabagong to sa akin. Hindi lang po yan ang napansin ko. May iba pa po. Ha? Anong ibig mo sabihin, anak? Nang nakaraan po kasi, parang nakaramdam ako ng kakaibang uhaw. Sobrang init din po ang buong katawan ko. Parang gusto kong magbabad sa tubig eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Mukhang hindi maganda ang kutob ko dyan, ha? Napakalabo naman kung sasabihin natin na magiging aswang ka. Teka, nung nakarang gabi po, nagising ako na nakaibabaw sa akin kasi si Nico eh. Sobrang lakas po niya at hindi ko siya nagawang pigilan. Bakit? Ano bang ginawa niya? May kung ano po siyang ipinasa sa akin eh. Hindi ko po alam kung ano. Parang likido po yun, pero sobrang lapot po. Pagkatapos po nun, doon na ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba sa sarili ko. Hindi kaya isang mutyang ipinasa niya sa'yo. Pero paano nangyari yon? Hindi naman siya isang aswang, ha? Yan nga pong iniisip ko, tay eh. Pero hindi po kaya may kung anong ginawa sa kanya ng mga aswang nung dinukot nila siya? Siguro nga. Humanda sila. Kapag may masamang nangyari sa kapatid mo, magbabayad sila ng mahal. Itay,
Ang ibang aswang po nakatakas. Hindi po kasi natin nasiguro patay sila eh. Kailangan habulin natin po sila. Malamang magtatawag po sila ng iba pa para makahingi ng tulong. Ay naku, wag na. Baka nakapaganda na mga kasama nila. Malalagay lang tayo sa isang patibong. Paganda na lang natin ang iba pang mga paparating kung meron man. Sige po. Sandali. Titiyakin ko po muna na patay na ang lahat ng mga aswang na nakahandusay sa lupa ngayon. Inisa-isa ko ang mga aswang na nakahandusay sa lupa at ang matiyak kung wala na silang buhay, bumalik ako sa kinatatayuan ni tatay. Papasok na sana kami sa bahay nang makarinig kami ng mga yabag na papalapit sa amin. Nakita namin ni tatay ang mahigit sa 10 aswang na papasugod sa amin. Subalit bago pa man sila tuluyang makalapit sa amin, may isang aswang na mabilis na umatake sa kanila. Nilabanan nila ang naunang grupo ng mga aswang, kaya nanood na lang kami ni tatay sa kanila. Sino kaya mga aswang na yan? Bakit nila sinugod ang mga aswang na aatake sana sa atin? Hindi ko rin po alam, tay. Pero kung sino man siya, dapat lang na magpasalamat tayo sa ginawa niya. Hindi na tayo nahirapang labanan ng mga yan. Tama ka, anak. Pero ang mga katulad niya hindi rin natin dapat pasalamatan. Sigurado ko na may kapalit ang pagtulong niyan sa atin. Ano naman po kaya yun, tay? Pero hindi po ba't may kumausap na isang aswang sa akin? Baka po siya rin yan eh. Kung siya man yan, mas kailangan natin mag-ingat. Baka nagkukunwari lang siyang kaibigan. Pero ang totoo, siya pala ang tunay na kalaban natin. Huwag po kayong mag-alala, tay. Hindi naman po ako papayag na maisahan niya eh. Siya munang iisahan ko. Bago pa man niya magawa sa akin yun. Mabuti naman kung gano'n, anak. Ibinaling namin ang buong pansin namin sa mga aswang at nakita namin kung papaanong pinatay ng isang aswang ang mga kauri niya. Halos madual pa ako nang masaksihan ko kung papaano kumalat ang mga dugo at laman loob ng mga yun sa lupa. Kalaunan, tuluyan nang naubos ang grupo ng mga aswang. Lumakas pa ang kabog ng dibdib ko nang mapatitig sa amin ni tatay ang natitirang aswang. Napangisi siya at sa isang iglap, lumundag siya sa harapan namin ni tatay. Ha? Sino ka? Bakit mo inatake ang mga aswang na susugod sana sa amin? Maaring hindi mo na ako matandaan, pero minsan na tayo nagkatagpo. Maaring hindi mo rin ako kilala, pero nakikilala kita, Waldo. Ha? Sino ka ba talaga? Huwag mo sabihin na ikaw si Emiliano, ang pinunong aswang na nakatakas mula sa aking mga kamay. Mali ka. Hindi ako si Emiliano. Pero nandito rin ako para sa kanya. At para balaan kayo patungkol sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Kayo yung aswang na kumausap sa akin dati. Ano bang pangalan nyo? Kung talagang hindi kayo si Pinunong Emiliano, sino kayo? Tawagin nyo na lang akong Anakleto. Isa ako sa mga aswang na hindi sang-ayon sa pagiging pinuno ni Emiliano. At ngayon, ang alam ko, gusto niyang patayin ang anak ng Supremo para siya na ang igagalang ng mga kauri namin. Ano naman ang kaugnayan namin sa iyo? Oo, manunugis ako at si Iago naman baguhang albularyo lang. Pero napakalabo ng koneksyon namin sa inyo. Tama si tatay. Ano naman po ang kaugnayan namin sa inyo? Bakit parang naiipit kami sa gulo nyo? Hindi pa sa ngayon. Darating din ang araw na malalaman niyo ang lahat. Sa ngayon, gusto ko lang kayong balaan patungkol kay Emiliano. Siya ang nagpadala ng mga aswang para patayin kayo. Lalo ka na, binata. Ho? At bakit naman? Ano bang mapapala niya kung papatayin niya ako? Namumuhay kami ng tahimik dito ah. Huwag mo nga kami pinaglololoko. Sabihin mo na kung ano mga bagay na dapat naming malaman. Ngayon din mismo. Pagkawika ni tatay, agad niyang inambahang tatagain ang kaharap naming aswang. Nabigla naman ang nilalang, kaya napatras siya ng ilang hakbang. Muli siyang tinanong ni tatay kung paano siya nakilala ng nasabing aswang. Pero sa halip na sumagot, napatitig sa akin si Anakleto. Kasunod nun, napayuko siya na animoy sumasaludo. Ako ang aswang na nakita niyong nag-iwan sa isang sanggol. At ako rin ang albularyong minsang gumamot sa inyong grupo nung sugatan kayo. Ha? Ikaw yon?
Kung ganon, ano kailangan mo? Bakit ka bumalik dito? Hindi ko papayagan ng mga katulad ni Emiliano na mamuno sa halos lahat ng mga aswang. Kapag siya ang magiging supremo, mas magiging agresibo ang mga aswang. Hindi na sila pipili ng bibiktimahin. At kawawa ang mga inosenteng tao. Bakit sa amin ka lumapit? Alam mo sa loob mo kung ano ang rason. Hindi ako narito para sa pansarili kong kapakanan. Nandito ako para balaan kayo sa kung anumang posibleng mangyari. Binalaan ko na ang anak mo noon, pero hindi ko akalain na hindi pala niyo sinunod ang habilin ko. Sige, halika. Mag-usap tayong dalawa. Anak, Yago, bumalik ka na sa loob ng bahay. Ako na rin ang bahala sa pagliligpit ng mga bangkay ng mga aswang dito. Mas mabuti pa nga. Marami tayong dapat na pag-usapan. May mga bagay kang kailangang malaman. Kahit pa na gusto kong malaman kung anong pag-uusapan ni na tatay at nung aswang, minabuti kong sundin ang utos niya. Pumasok ako sa loob ng bahay. Napailing na lang ako nang makita kong natutulog na si Nico. Higa na rin sana ako sa tabi ng kapatid ko, pero biglang nagising si nanay. Inusisa niya ako kung saan ako nanggaling at kung nasaan si tatay. Kaya isinalaysay ko na lang sa kanya kung ano ang nangyari. Talaga mga demonyo mga aswang na yan. Nung una, dinukot nila si Nico. Ngayon, gusto nila tayong patayin. Mukhang hindi talaga nila tayo titigilan ah. Oo nga po na eh. Ano kaya kung umalis na lang tayo sa balyong ito? Mas magiging ligtas siguro tayo kung iiwas na lang tayo. Sigurado po na hindi rin naman papayag si tatay eh. May bukid po kasi tayo rito. Saka mahirapan po tayo makapagsimula ulit kung sakali man na lumipat tayo. Hindi po ba? Sa bagay, may punto ka naman anak. Pero ang iniisip ko lang naman ang kaligtasan natin. Huwag po kayo mag-alala, inay. Nakahanda po akong lumaban sa mga aswang na yan. At alam kong ganun din po si tatay. Teka, bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Saan ba siya nagpunta? Si tatay nga pala. Baka po kung ano nang ginagawa sa kanya ng aswang na nakausap niya. Yes, Kuya Go. Bakit mo hinayaan ang tatay mo? Kama paano siya? Alam mo namang aswang ang kaharap niya. Sandali po't babalikan ko siya sa labas. Aalamin ko kung anong resulta ng pag-uusap nila. Saktong pagkalingon ko sa pintuan, nakita kong pumasok si tatay. Agad naman siyang inusisa ni nanay kung ano ang napag-usapan nila ng aswang. Kaya ikinuwento ni tatay ang patungkol sa pagpatay ni na Pinunong Emiliano sa supremo ng mga aswang. Napailing na lang ako at agad na napaisip kung anong posibleng koneksyon namin sa nasabing aswang. Sinabi rin ni tatay na si Anakleto na mismo ang nagligpit sa mga bangkay ng aswang, kaya wala na kaming magiging problema. Sinabi sa akin ni Anakleto na mas mabuti kung umalis na lang tayo rito. Ang sabi pa niya, kapag nagkataong malalagay tayo sa alanganin dahil kina Pinunong Emiliano, nakahanda siyang tumulong sa atin. Bakit kaya niya ginagawa ang bagay na yan? Baka kung anong kapalita. Wala akong tiwala sa aswang na yan. Basta, magtiwala ka lang sa akin. Nakausap ko ang aswang na yon at nalaman kong isa rin siyang albularyo. Sa katunayan, siya ang gumamot sa amin dati nung napuruan kami sa isang encounter namin sa mga aswang. Itay, bakit po kaya parang panay ang titig niya sa akin sa kayuko? Hindi pa sa ngayon, anak. Saka ko na sasabihin sa iyo. Alam ko maguguluhan ka lang sa sitwasyon natin. Tapusin na muna natin ang gulong hatid ng pinuno ng mga aswang na si Emiliano. Kung hindi ko siya napatay dati, titiyakin ko nang mapapatay ko na siya sa susunod naming pag-aarap. Sige po, itay. Ay nako, bukas na natin ipagpatuloy ang kwentuhan. Magpahinga na tayo at halos madaling araw na Dahil sa sinabing yun ni nanay, minabuti kong mahiga na lang sa tabi ni Nico. Agad din ako nakaidlip dahil sa pagod na naramdaman ko. Naging mahimbing ang tulog ko at kinabukasan, nang magising ako, naabutan ko si nanay, tatay at Nico na nag-uusap. Napakunot-noo ako dahil narinig kong patungkol sa naging panaginip ng nakababata kong kapatid ang topic nila. Sigurado ka ba, Nico?
nakita mo sa panaginip mo ang Kuya Yago mo? Opo, sigurado po ako. Napansin ko nga pong nakayuko po ang lahat ng mga aswang sa kanya eh. Meron din pong isang aswang na nakahiga sa malapad na bato. Kung hindi po ako nagkakamali, patay na po yun. Ay nako bata ka, napakalikot talaga ng imahinasyon mo. Baka dahil lang yan sa pagod mo. Ano nga namang maging pinuno ng mga aswang ang kuya mo, hindi ba? Bungang tulog lang yan, Nico. Ang mas mabuti mong gawin, ipagdasal mo na lang sana na hindi na muling babalik dito mga aswang. Hindi lang tayo ang posibleng maperwisyo eh, pati na ang iba pa nating mga kabaryo. Sige po tay, ipagdarasal ko po yan palagi. Salamat anak. Huwag mo nang intindihan ang naging panaginip mo patungkol sa kuya mo ha. Opo nay. Hinayaan ko na muna silang matapos sa pagkukwentuhan patungkol sa naging panaginip ni Nico. Nang nag-iba na ang topic nila, saka lang ako lumapit sa kanila. Nagkunwari na rin akong bagong gising para hindi sila maghinalang napakinggan ko ang usapan nila. O anak, gising ka na pala. Mukhang napasarap yata ng hustong tulog mo ah. Oo nga po tay eh. Parang ayaw ko pa nga sanang bumangon kaso bigla akong nakaramdam ng gutom. Ay nako, tamang-tama. Luto na siguro yung agahan natin. Pwede na tayong kumain. Kuya, kumusta naging tulog mo? Ayos naman Nico. Parang nga akong nanaginip ng maganda eh. Sobrang himbing kasi yung pagkakatulog ko. Ay nako, mamaya na kayo mag-usap. Kumain na muna tayo. Sayang naman ang niluto ko para sa agahan natin habang mainit pa Oo nga mga anak, tara na. Magagana tayo. Naging normal naman ang sumunod na araw namin. Medyo nakakabahala ang katahimikan ng paligid. Kaya kahit na ganon, hindi kami naging kampante. Tuwing gabi, salitan kaming nagbabantay ni tatay sa paligid. Pareho kasi kaming may hinalang susugod sa amin ng mga aswang para manggululit. Naging ganon ang sitwasyon namin sa nakalipas na halos isang buwan. Isang gabi, dahil gising din si Nico, magkasama kaming dalawa sa pagbabantay sa paligid. Naisip kong mas mainam nga yun para hindi ako madaling makaramdam ng antok. Nico, hindi ka ba nakakaramdam ng pagkaalinsangan sa panahon? Hindi po kuya. Medyo nilalamig nga ako eh. Kung tutusin nga, gusto ko nang balutin ang sarili ko ng kumot. Ewan ko ba? Pakiramdam ko sobrang init eh. Parang masarap magbabad sa malamig na tubig. Teka, pupunta muna ako sa balon. Maliligo muna ako. Hindi ko kaya yung alinsangang nararamdaman ko eh. Sama na lang ako kuya. Wag na. Mas mabuti kung dito ka na muna sa bahay. Parehong tulog si nanay at tatay eh oh. Baka bigla tayong lusubin ng mga aswang dito. Mas delikado kung aatake po sila dito tapos ako lang ang may iwan. Ano naman magagawa ko para labanan sila? Di sumigaw ka lang ng malakas para tawagin ako. Pero mas gusto ko pong sumama na lang sa iyo kuya. Sige na. Baka sugurin ka ng mga aswang. Wala ka magiging alalay. O siya. Sige na nga. Tara na. Mabilis lang naman ako eh. Gusto ko lang talaga mapawi yung nararamdaman kong init. Sige kuya. Teka, kabilugan ng buwan ngayong gabi ah. Hindi na po ako magdadala ng lampara ah. Liwanag naman ng buwan eh oh. Napatango ako kay Nico at noon din, kumuha na ako ng balde saka lumabas sa bahay. Sumama sa akin si Nico, kaya habang papunta sa balon, patuloy ang aming kwentuhan. Habang papalapit ako sa balon, may naulinigan akong mga ingay sa hindi kalayuan. Naisip kong baka mga pusa o asong naglalampungan lang yon. Kaya hindi ko na pinagtuunan ng pansin. Pagdating ko sa balon, agad kong sinimula ng pagligo. Kuya, tingnan mo po yung braso mo. Unti-unti pong nagkakaroon ng balahibo. Ha? Ano ba nangyayari sa akin? Sandali! Pati yung mukha ko, tinutubuan din ng makapal na balahibo. Oo nga po kuya. Parang nagiging katulad ka ng mga aswang na umarang sa atin dati ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Teka, baka mawala rin to kagad kung
makakaramdam ako ng lamig. Ipagpapatuloy ko na lang ang pagligo ko. Sige po kuya, bilis. Nico, wala kang pagsasabihan ng nangyaring to sa atin ha. Kailangan na walang ibang makaalam nito. Kung hindi tayo lang, tayong dalawa. Sige po kuya, hindi ko po sasabihin kahit kanino nangyari sa'yo. Isa pa, baka nagkataon lang naman po yan eh. Sana nga Nico, sana nga. Teka, magmatsyag ka sa paligid. Baka may aswang palang nakabang sa atin at bigla na lang umatake. Sige kuya Yago, ako mong bahala. Habang naliligo ako, lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit nangyari sa akin yun. Pero alam kong nagiging katulad na ako ng mga aswang. Habang nasa ganong sitwasyon ako, pakiramdam ko'y nakalutang ako at wala sa wisyo ang pag-iisip ko. Subalit nang akmang sasakupin na sana ng kakaibang nararamdaman ko, bigla akong nakarinig ng malakas na sigaw. Kuya, narinig mo ba yun? Mukha pong may nangangailangan ng tulong ah. Saan banda kaya yun? Oo nga Nico, narinig kong pagsigaw na yan. Teka, mukhang malapit lang yan sa bahay natin ah. Hindi kayo may nangyari kina nanay? Oo nga po. Kakailangan nila ng tulong natin. Umuwi na po tayo kuya. Sige, pero kailangan muna natin makasiguro kung ano talaga nangyari. Malakas ang kutob kong mga aswang ang lumusob sa atin. Baka sina Pinunong Emiliano na yun. Makapangyarihan ang aswang na yun, di ba kuya? Oo Nico, pero meron pang mas makapangyarihan at mas malakas sa kanya. Ang kinikilala nilang Supremo. Di, kung ganon, subukan natin siyang hanapin at kilalanin. Kailangan na maging kaibigan natin yun para matalo natin ang pinuno ng mga aswang. Hindi natin sigurado kung magiging kakampi natin yun eh. Aswang yun eh. Baka sa halip na tulungan tayo, biktimahin pa niya tayo. Sa bagay po kuya, may punto ka rin po. O tama ng pagkukwentuhan. Bumalik tayo sa bahay, baka may masamang nangyari na kina nanay. Hindi ko na hinintay pa ang naging sagot ng nakababatang kapatid ko sa akin, Kabanong. Tumakbo na ako mabilis at nang malaman kong nakasunod naman siya sa akin, hindi ko na rin siya nilingon pa. Nung medyo malapit na kami sa bahay, pareho kaming natigilan ni Nico nang makarinig kami ng pag-angil na papalapit sa amin. Kuya, parang aswang yung gumagawa ng ingay ah. Yan nga rin ang naisip ko eh. Sige Nico, ihanda mo sarili mo. Kapag may aswang na sumugod sa atin, tumakbo ka, papasok sa bahay natin. Hindi po. Kung lalaban ka kuya, lalaban din po ako. Pero baka kumapano ka eh. Masyado ka pang bata para lumaban sa mga aswang. Baka matalo ka lang at kung ano pa ang gagawin nila sa'yo. Hindi po mangyayari yan kuya. Kung makakaya mong labanan ng mga yan, makakaya ko rin po sila. Pero ako binata na, samantalang ikaw bata pa lang. Wala kang magagawa kung pagtutulungan ka nila. Huwag ka na magmatigas. Sige na Nico, pumasok ka na sa loob ng bahay at siguraduhin mong ligtas ka. Nagawa ko makumbinsi si Nico. Tatakbo na sana siya pauwi sa bahay namin nang biglang may lumundag na 5 aswang sa harapan namin. May narinig din akong yabag. Kaya napalingon ako sa bandang likuran namin. Napalunok ako ng laway nang makitang may 3 aswang pa na papalapit sa amin. Habang nakakaramdam ng tensyon, muling nag-init ang katawan ko. Napakuyom ako ng kamay ko sa kasalitang tiningnan ng mga aswang. Kuya, anong gagawin natin? Wala tayong dalang kahit na anong panlaban sa kanila. Huwag ka mataranta. Hindi dapat sila kinatatakutan. Oo, wala tayong mga armas. Pero makakaya ko silang labanan. Po? Kuya? Lalabanan ko sila ng mano-mano. Nararamdaman kong nag-ibayo na ng lakas at liksi ko eh. Gagamitin ko na lang ang pagkakataong ito para matalo sila. Lalaban din po ako sa kanila kuya. Tutulungan kita. Wag na. Sundin mo na lang yung nauna kong sinabi. Umuwi ka sa bahay at alamin mo kung anong nangyayari. Sumigaw ka kagad kung nalalagay sa alanganin si nanay at tatay ha. Kung yan ang gusto mo kuya, sige po. Pero mag-iingat ka ha. Mga aswang sila eh. Oo, ako nang bahala. Sige na Nico, tumakbo ka na, bilis. Inanaw ko ang nakababata kong kapatid habang tumatakbo. Hahabulin pa sana siya ng mga aswang pero sinita ko sila. Sinugod nila ako kaya nakipaglaban ako sa kanila. Kalaunan, isa-isa kong napapabagsak ang mga aswang. Napaangil naman ang natitirang aswang at agad ding sumugod sa akin. Nilabanan ko rin sila.
At sa kabutiang palad, nagawa ko silang matalo. Walang ano-ano, nakarinig ako ng sigaw na nagmumula sa bahay. Nabahala ako, kaya nagpasya na akong umuwi. Napalunok na lang ako ng laway ko nang makitang nadakip ng ilang aswang sina nanay, tatay at Nico. Nagkita rin tayo pagkatapos sa matagal na panahon. Kahit saan kayo magtago, Waldo, masusundan ko kayo. Tinuluyan na sana kita doon pa. Bakit mo ginugulo ang tahimik na buhay namin? Hindi na ako manunugis ng mga kauri ninyo hindi ka nga manunugis sa mga kauri namin. Pero nag-aalaga ka ng isa sa amin. Anong ibig mo sabihin? Paano ko mag-aalaga ng isang aswang? Kilala ko ang buong pamilya ko at hindi mo ako malalansi. Hindi kita niloloko. Nasaan ang binata mong anak, ha? Bakit? Ano kailangan mo kay Yago? Wala siya rito at hindi ko siya ibibigay sa iyo. Hindi ba't siya ang batang iniligtas mo dati nung kasagsagan ng gulo sa pagitan ninyong mga manunugis at naming mga aswang? Tama ka. Ano naman ngayon? Wala ka na ron. Huwag mong sabihin na pati siya pag-iinteresan mo pa. Talagang pag-iinteresan ko siya. At bakit naman? Wala siyang kasalanan sa iyo. Wala siyang kasalanan. Pero siya ang hadlang sa pagiging supremo ko. Kapag wala siya, ako na ang kikilalaning supremo ng mga aswang. At bakit mo naman nasabi yan? Dahil siya ang kaisa-isang anak ng supremo. Pinatay ko ang ama niya bago pa man kayo lumusob sa aming kuta. Pero ang hayop na anak nito, itinakas pa niya ang anak ng supremo, ang anak-anakan mo. Nanginig ako dahil sa narinig ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, Kabanong. At napaisip na lang ako na baka yun ang rason kung bakit may pagbabago sa aking pagkatao. Hindi ko alam kung matatanggap ko ang mga narinig ko. Pero mas naisip ko ang kaligtasan nilang tatlo. Iginala ko ang paningin sa paligid at napalunok ako ng laway nang may makita kong nagbabagang mga mata na nakaabang sa amin mula sa hindi kalayuan. Inakala ko nga mapapatay ko ang anak ng Supremo sa pamamagitan ng pagpasa ng lason sa kanya. Yung pala, mas lumabas pa sa katawan niya ang nakatago niyang katauhan. Ipinasa? Paano ipinasa? Anong ginawa mo kay Yago, ha? Wala akong ginawa sa binata. Pero nang gabing ipinadukot ko ang isa mong anak, may inilagay ako sa bibig niya. At kapag ipinasa niya yon sa anak ng Supremo, mamamatay sana siya. Pero nagkamali ako. Walang nangyari. Napakademonyo ninyo. Puti bata, dinadamay pa ninyo sa katarantaduhan ninyo. Kawalan niyo na kami. Kaya ang mabuhay ng tahimik dito. Magbabayad kayo sa ginawa niyo kay Nico. At hindi ko rin kayo mapapatawad kapag may masama kayong ginawa kay Yago. Bakit? Ano ba ang magagawa mo? Isang maling hakbang lang ninyo. Mauubos kayo at pagpepiestahan ng mga aswang. Hindi mangyayari yan. Kung totoong anak ng Supremo ng mga aswang si Yago, ibig sabihin, mas makapangyarihan siya sa inyo. Makakaya niya kayong talunin. Tama ka, asawa ko. Kung totoong lumabas na ng tuluyan ang pagkaswang ni Yago, dapat na kayong kabahan. Hindi nanginginig ang tuhod ko sa kanya. Magpasalamat siya at nakikilala pa siya ng mga kauri namin. Kung hindi, baka hindi na siya iginalang ng ibang aswang. Baka matagal na siyang natagpo ang wakwakang tiyan at wala ng mga laman loob. Nang mga sandaling yun, Kabanong, nakarinig ako ng pag-angil. Sinipat ko ang mga aswang na kasama ni Pinunong Emiliano at inalam kung sino ang umaangil. Napakunotno pa ako nang hindi ko nalaman kung sino ang umaangil. Igagala ko na sana ang paningin ko sa ibang dako, pero muli kong narinig yon at napagtanto ko kung sino ang gumagawa nun. Si Nico. Nico, ano nangyayari sa iyo, anak? Bakit ka umaangil? Paano? Itay, hindi ko po maintindihan ang sarili ko. Parang hindi ko po makontrol at gusto kung ano man yan, anak, pigilan mo. Huwag mong hayaan na manalo ang halimaw na nasa loob mo. Napakahayop mo, Emiliano. Pakawalan mo ako. Maglaban tayong dalawa. Tapusin natin kung anong nasimulan natin dati. Saka na. Sa ngayon, kailangan ko munang patayin ang anak ng Supremo. Sabihin niyo sa akin kung nasaan siya. Nasa rito. Umalis siya nang malaman niyang nandito kayo.
Hindi ako naniniwala sa iyo, Waldo. Ngayon, bata, bilang pinuno mo, inuutosan kitang hanapin mo ang anak ng Supremo at patayin para sa akin. Nico, huwag mong pakikinggan ang aswang na ito. Hindi ka isang aswang. Tandaan mo, hindi ka katulad nila. Huwag mong sundin ang utos niya. Iginala ni Nico ang paningin niya. Lumakas na rin ang kabog ng dibdib ko. Dahil alam kong nagiging katulad ko na rin siya. Agad na pumasok sa isip ko na baka yun ang epekto ng pagiging daan niya para lasunin ako. Dahil doon, inihanda ko ang sarili ko sa kung anumang gagawin niya. Subalit nang mapalingon siya kay Pinunong Emiliano, muli siyang napaangil. Ilang beses pa siyang inutusan ng aswang, ngunit sa halip na sundin ang utos nito, siya pa mismo ang inatake ni Nico. Nagpumigla si nanay at tatay sa mga aswang pero nagawa silang pigilan ng mga yon. Hayop kang bata ka! Kalaban ka sa akin? Ano akala mo? Matatalo mo ako ng basta-basta? Hindi ako papayag na patiin niyo si Kuya Yago. Ipagtatanggol ko siya. Isa kang hangal, bata! Dinadala mo lang ang sarili mo sa hukay. Sige, saktan mo ang anak ko. Titiyakin ko sa iyong mas mauuna kang mamatay kaysa sa mga kasama mo. Magiging walang silbi ang pinaghirapan pa. At bakit? Anong gagawin mo? Papatayin mo ako? Hindi mo nga nagawa nung una, hindi ba? Ngayon pa kaya? Dahil sa ginawa ni Nico, mas naging agresibo si Pinunong Emiliano. Nang mapansin kong medyo alanganin na ang nakababata kong kapatid, lumabas na ako sa pinagtataguan ko at agad na umatake sa kanya. Napasigaw pa ako nang biglang ibinalibag ng Pinunong Aswang ang kapatid ko. Pagkalapit ko kay Pinunong Emiliano, kasi pagpambuno kagad ako sa kanya. Kung ganon, ikaw palang anak-anakan ni Waldo. Ikaw ang anak ng Supremo namin na itinakas ni Anak Leto. Nagkita na rin tayo sa wakas. At ikaw palang Emiliano na tinutukoy nilang traidor. Kahit na anong gawin mo, hindi ka magiging Supremo ng mga aswang. At bakit? Pipigilan mo ako? Anak ka lang ng Supremo, pero hindi ka magiging katulad niya. Oo, nire-respeto ka ng ibang aswang, pero hindi lahat. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi ako magiging katulad nyo. Kahit na ikaw pa ang maging Supremo, wala akong pakialam. Lubayan na ninyo kami. Mangyayari lang yan kapag patay ka na. Ang presensya mo pumipigil sa akin para maging Supremo. Pwes, gawin mo kung anong gusto mo. Pero poprotektahan ko mga magulang at kapatid ko. Umangil si Pinunong Emiliano at mas naging agresibo. Naglaban kaming dalawa ng mano-mano at nagawa kong sabayan ang kada galaw niya. Nasa ganoong kalagayan kaming dalawa nang marinig ko ang pagsigaw ni nanay at tatay. Saglit kong ibinaling ang pansin ko sa kanila at nakita kong nakawala na sila sa mga aswang. Inatake sila ng mga yon, kaya nanlaban sila nanay. Mauubos kayong lahat sa gabing ito. Isang gabi ng pag-atake, pero doble ang pagiganting gagawin ko. Mangyayari lang yan kapag matatalo mo ako. Pero sa lagay natin ito, nakikita ko mukhang nahihirapan ka. Diyan ka nagkakamali. Marami pang mga aswang na nakapwesto sa paligid. At isang utos ko lang sa kanila. Aatake sila sa inyo na parang mga buitre. Ikaw yata nagkakamali, Pinunong Emiliano. Tingnan mo mga kasamaan mo, oh. Isa-isa nang nalalagas. Ha? Ano nangyayari? Sino ang... Hindi, si Anak Leto, ang walang yang albularyong aswang. Napangisi na lang ako nang makita kong nakikipaglaban ng ibang mga kasama ni Pinunong Emiliano sa aswang na kumausap sa amin. Dahil napansin kong parang nawala sa focus niya ang Pinunong Aswang, buong lakas ko siyang itinulak. Papangon pa sana siya, pero bago pa man niya magawa yon, nilundagan na siya ni Nico. Habang nakatingin sa nakababata kong kapatid, nakaramdam ako ng pagkabahala. Minabuti kong tulungan siya at nilabanan namin pareho si Pinunong Emiliano. Kahit buong pamilya pa kayo magtulong-tulong, hindi niyo ako makakaya. Diyan ka nagkakamali. Kahit ako lang, makakaya kitang talunin eh. Pinuno ka lang. At kagaya ng sabi mo, anak ako ng Supremo. At bakit? Meron ka na bang napatunayan, binata? Kailangan pa ba yun?
Sige kuya, gusto niya ng patunay na malakas ka eh. Hayaan na lang kitang labanan siya. Alam ko naman na makakaya mo siyang talunin. Kung yan ang gusto ninyo, sige, mas mabuti pa nga. Pero kapag natapos na kita, sisiguraduhin kong walang matitirang buhay sa inyo. Nanginig ang mga kalamnan ko dahil sa sinabi ni Pinunong Emiliano. Alam kong seryoso siya sa sinabi niya, kaya nakiramdam ako sa susunod niyang gagawin. Bagyang umatras si Nico para magagawa kong labanan ng mag-isa ang Pinunong Aswang. Napangisi pa siya sa akin. At nang makita kong gumalaw siya, agad ko siyang sinugod. Nakipagbuno kami sa isa't isa at kahit na alam kong mas maabilidad siya, sumabay na lang ako sa galaw ng kanyang katawan. Ano? Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Kailan mo ipapakita sa akin ang buong lakas mo? Kapag nasa panganib na mga mahal mo sa buhay? Hindi ko kailangan ipakita ang buong lakas ko. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit na sinasabayan ko lang ang kilos mo para kontrolin ka, mukhang nahihirapan ka na eh. Pwe! Kung nakita mo lang sana kung paano ko pinatay ang totoo mong tatay, siguradong magkakaroon ka ng determinasyon na bigyan ako ng magandang laban. Hindi ko na kailangan makita ang pangyayaring yun. Kahit na siya pa ang ama ko, alam kong mas mahal pa rin ako ng kinalakihan ko mga magulang. Isa pa, hindi ako katulad ninyo. Kahit na baliktarin man natin ang mundo, isa ka sa amin. Nabuhay ka bilang aswang at mamamatay ka ring aswang. Dahil sa galit, hindi ko napigilan ang sarili kong umangil kabanong. Mas naging agresibo na rin ako. At nandilat ang mga mata ni Pinunong Emiliano dahil sa gulat. Maging ako'y namanghari nang magawa ko siyang ibalibag. Tumilapon siya at agad napatayo. Alam ko na nagalit siya ng gusto dahil sa ginawa ko. Kaya naganda ako sa muli niyang pag-atake sa akin. Subalit sa hindi ko inaasahan, ibinaling niya ang pansin niya kay Nico. Sumugod si Pinunong Emiliano sa nakababata kong kapatid. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Nico, nilundagan siya ni Anakleto. Sumusobra ka na, Emiliano. Pati bata, papatulan mo na para lang makuha ang pagkasuprema mo. Lahat gagawin ko para akong igagalang ng lahat ng mga aswang. Kahit na ang buhay ng mga inosente, handa kong ibuwis. Talagang ang napakamakasarili ka. Hindi ka nararapat na tawaging supremo. Kung may papalit man sa pwesto ng dating supremo, walang iba, kundi ang anak niya. Walang kapasidad ang batang yan para pamunuan tayong lahat. Ni hindi niya nga tanggap ang totoo niyang pagkatao. Hindi mo siya mapipilit. Ang alam niya, lahat ng mga aswang katulad mo, mga walang awa, puro kahayukan sa sariwang karne ng tao. Hindi mo ako masisisi kung bakit mabagsik ako at mas pinili kong kumain ng karne ng tao. Diyan ako kumukuha ng lakas ko. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ni Anakleto kay Pinunong Emiliano. Walang ano-ano, napaungol siya. At nang sipatin kong mabuti, nakita kong sinusubukan ng Pinunong Aswang na dukutin ang laman loob niya. Nabahala ko para sa albularyong aswang, kaya sumugod na rin ako kay Pinunong Emiliano saka pinigilan siya. Umatake rin sa kanya si Nico, kaya kinuyog namin ang nasabing aswang. Tingnan na lang natin kung ano magagawa mo. Ubus na ang mga tauhan mo at mag-isa ka na lang. Gaya nga ng sabi ko, kahit ilan pa kayo, magagawa ko kayong labanan. Sige ka Anakleto, kung talagang kaya niya tayong labanan natin siya ng sabay. Kailangan mawala ng salot na katulad niya rito. Tama ka, Yago. Sige na, tapusin na natin ang labang ito para wala na maging sakit ng ulo ng mga tao. Nakakatawa kayo. Mga may hina. Gusto talaga ninyo ng seryosong laban? Pwes, magbibigyan ko kayo. Napaangil ang Pinunong Aswang habang patuloy namin siyang pinagtutulungang labanan. Nakita kong may pagbabago sa kanyang anyo. Mas naging matipuno ang katawan niya at mas nagbaga ang kanyang mga mata. Napansin ko ring nag-ibayo ang lakas niya. Pero nahirapan siya sa aming tatlo. Nasa kalagitnaan kami ng pakikipaglaban nang tinawag ako ni Tatay. Napalingon ako sa kanya at nang pinapakuha niya sa akin ang hawak niyang itak, tumakbo na ako para lumapit sa kanya. Etong gamitin mo. Tagay mo siya sa likuran at itarak mo na rin sa puso niya.
Gamit pa ito ng lolo mo. At sigurado ko na ito magiging katapusan ng aswang na yan. Sige po, Tay. Maraming salamat po. Gagamitin ko ito para mawala ng salot dito sa lugar natin. Sige na. Mukhang kailangan ka na ni na Anakleto. Baka makawala pa yung demonyong kalaban nila. Mag-iingat kayo. Sige po, Tay. Noon din, tumakbo ko pabalik sa kanila. Nang makita nila kung may hawak na itak, agad silang napatras para bigyan daan ako sa pagtaga kay Pinunong Emiliano. Saktong pagkalapit ko sa kanila, agad ko silang inundayan ng pagtaga. Subalit dahil maliksi siya, nagawa niyang ilaga ng halos lahat ng pag-atake ko. Ganun pa man, may mga sugat din siyang natamo dahil sa pagdaplis ng itak ko sa kanya. Konting bilis pa, binata. Pero alam kong hindi mo naman ako mapupuruhan eh. Puro ka dada, Emiliano. Sa bagay, simula pa lang nung unang-una kang naging pinuno, puro ka lang naman utos eh. Umaasa ka lang din sa mga alagad mo. Ngayong wala ka ng kakampi, sigurado na kamatayan mo. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka matapang ah. Hindi ba tinakasan mo rin ang pagiging pinuno mo? Dahil mas gusto mo ng malinis na konsensya? Yan ang rason kung bakit ka nag-albularyo. Habang na kay Anakleto ang atensyon ni Pinunong Emiliano, humakbang ako patungo sa gilid niya. Bumwelo ko at buong lakas na tinaga sa bandang likuran ang pinuno ng mga aswang. Napaungol siya at nang akmang susugurin na sana niya ako, sinunggaban siya ni Anakleto, saka sinigurong hindi siya makakapiglas. Sige na, Iago! Itarak mo na ang matulis na dulo niyang itak mo sa dibdib ng aswang na ito. Isentro mo sa puso niya para matuluyan na siya. Pakawalan mo ako, Anakleto. Lumabang kayo ng patas. Lumalaban kami ng patas. At kahit na hindi patas sa pakikipaglaban namin sa iyo, wala kaming pakialam doon. Ang gusto lang namin, mapas lang kayo mga salot. Hala, Iago! Itarak mo na ang itak mo sa dibdib niya. Sige po, Anakleto. Gagawin ko na po yan. Teka, anak. Ako nang papatay sa kanya. Kapalpakan ko dati ang naging rason kung bakit nabuhay pa siya. At ngayon, hindi ko na siya bibigyan pa ng pagkakataon. Mas nagpumigla si Pinunong Emiliano. Napatawa pa siya habang nakatitig ng mabalasik kay Tatay Waldo. Noon din, kinuha niyang itak mula sa akin at bago pa man makapagsalita ulit ang pinunong aswang, buong lakas niyang itinarak ang itak sa dibdib niya. Binitiwan siya ni Anakleto. Nang bumagsak na si Pinunong Emiliano, dinilitan pa siya sa leeg ng albularyong aswang. Ngayon, wala na tayong magiging problema. Patay na si Emiliano. Hindi na rin niya kayo magugulo pa. Maraming salamat, Anakleto. Kahit pa na makakaya namin labanan ng pinunong aswang na yan, hindi na kami nahirapan dahil sa pagdating mo. Walang anuman, Waldo. Anong plano nyo ngayon? Ngayong alam na ni Iago ang totoo niyang pagkatao. Baka kung mas gusto niyang maging supremo rin. Alam kong hindi papayag si Iago riyan. Hindi ba, anak? Tama po kayo, Tay. Unang-una po, hindi ko namang ginustong maging ganito. Kung papipiliin ako, mas gusto kong ipanganak talaga sa nanay ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil sa pagliligtas niyo sa akin. Kung hindi niyo ako nakuha, baka pinatay na ako noon pa ni Pinunong Emiliano. Alam mo, Iago, magkaibigang matalik kami ng totoo mong tatay. Kung kaya ko nga lang sana silang ipagtanggol ng nanay mo, ginawa ko na sana. Kaso, sobrang dami ng mga kalaban noon. Tama si Anakleto, anak. Sumabay pa kasi sa pagsugod namin sa kuta ng Supremo ang pagre-rebelde ni na Emiliano noon. Pero ngayon, kampante na tayo. Wala na si Pinunong Emiliano, pati na ang mga alagad niya. Teka, si Nico nga pala at Estela, nasaan? Nandito kami ni Nico. Waldo, huwag kayo mag-alala. Teka, anong plano ninyo? Ikaw, Iago, gusto mo ba na manatili kang ganyan? Habang isa kang aswang na iginagalang ka ng ibang nating kauri, rerespetuhin ka nila bilang supremo nila. Nako, ayaw ko po, Anakleto. Ayaw ko pong maging isang aswang. May gamot po ba para bumalik ako sa normal? Ako din po, ayaw ko maging ganito. Pasensya ka na po, Kuya Iago ha. Ako ang naging dahilan kung bakit ka nagkaganyan.
Wala kang kasalanan, Nico. Hindi mo ginusto ang nangyari. Saka naging biktima ka rin lang ni Pinunong Emiliano. Mang Tatay Waldo ninyo, hindi nyo kagustuhan ang nangyayari. Teka, may pag-asa pa bang magamot sila, Kaanak Leto? Hindi ako sigurado pero si Nico, malaki ang tsansa natin na magagamot pa siya. Wala sa dugo niya ang pagiging aswang eh. Ako naman po, magagamot pa po ba ako? Magiging normal pa po ba ako, Kaanak Leto? Hindi ko may papangako, Yago. Nasa dugo mo na ang pagiging aswang. Kapag pipilitin natin kunin niyang sumpa sa dugo mo, baka buhay mo ang maging kapalit niyan. Pero gusto ko pong maging karaniwang tao lang, Kaanak Leto. Bumuntong hininga si Kaanak Leto dahil sa huling sinabi ko. Napatitig sa akin ang nanay at tatay. Saka napatingala sa langit. Dahil naging kalmado na ako, nawala na ang mga balahibo sa braso at mukha ko. Maging si Nico ay naging normal na rin. Kalaunan, sinabihan niya akong gusto niya rin akong tulungan dahil kaibigan niya ang totoong ama ko. Sinabihan niya akong pumunta sa kanilang bahay sa susunod na linggo dahil Semana Santa na. Sa mga panahong yan, bumababa ang isang kaibigan kong ermitanyo. Magpapatulong tayo sa kanya. Mas malalim ang aral niya kaysa sa akin. At malakas ang paniniwala kong makukuha natin ang sumpa sa pagkatao mo. Kailangan ko pa bang samahan si Yago? Baka kasi kung anong mangyari sa kanya eh. Huwag ka mag-alala, Waldo. May tiwala ako sa ermitanyong yon. Alam ko na mabait siya. Makakatulong siya kay Yago. Ako na ang bahalang gumamot sa bunsong anak mo. Aasahan ko yan ha. Alam mo naman kung ano ang kaya kong gawin. Oo na. At alam mo rin naman simula pa lang, kakampinan ninyo ako. Hindi ako nagtatraidor sa mga itinuturing kong kaibigan. Maraming salamat. Teka, mas mabuti siguro kung pumasok na muna tayo sa bahay. Doon natin ipagpatuloy ang kwentuhan. Wag na. Malalim na rin ang gabi. Magpahinga na lang muna kayo at uuwi na ako. Basta kung kailangan nyo ang tulong ko, puntahan nyo lang ako sa kabilang baryo. Madali lang naman ninyong mahahanap ang bahay ko kasi nag-iisa lang yon at nakatirig sa bukana ng gubat. Sige, Anak Leto. Maraming salamat sa iyo, ha? Magpapagamot po ako sa inyo. Kami po pala ni Kuya Yago. Oo, bata. Pangako. Gagawa natin ang paraan ng sumpa ng pagiging aswang ninyo. Teka. Ang mga bangkay pala ng aswang, kailangan mailigpit natin yan na maayos. May alam akong pwedeng pagtapunan yan sa isang patay na balon dito. Sunugin na lang din natin yan para hindi na kakalat ang apoy niyan kapag naagnas na. Sige, siguraduhin lang natin na walang ganong usok para hindi makabulabog sa ibang taga dito. Tutulong na lang po ako sa inyo para mas mabilis mong matapos ang pagliligpit sa mga bangkay nila. Mas mabuti pa nga, anak. Tara na. Tulungan ko sina tatay at nang magawa na naming ihulog sa patay na balon ang mga bangkay, kumuha si tatay ng langis saka ibinuhos doon. Sinunog niya ang mga katawan ng aswang. At nang medyo natupok, tinambakan namin yun ng lupa. Kalaunan, nagpaalam na sa amin si Kaanak Leto. Sinigurado namin ni tatay na hindi sisingaw ang mga nakalibing doon bago kami umuwi sa bahay. Pagpapasok namin, Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Parang kailan lang tahimik tayong namumuhay dito. Oo nga eh. Pero ang mahalaga ngayon, wala na si Pinunong Emiliano. Dati pa, malakas ang kutob kong masusundan niya tayo. Maswerte lang talaga tayo at hindi tayo pinabayaan ni Yago. Oo nga eh. Kaya maraming salamat sa inyo mga anak. Kahit na munti ka na kayong mapahamak, hindi pa rin kayo sumuko at tinalo nyo pa rin ang mga aswang na yon. Ngayong alam mo na ang pagkatao mo, Yago. Anong plano mo ngayon? Aalis ka ba para puntahan ng iba mong kaori? Hindi po, tay. Gusto ko nga pong gumaling, hindi po ba? Basta, gusto ko manatili sa piling ninyo ni nanay. Sa pag-aalbularyo, anong plano mo? Pagpapatuloy ko po yan. Nasimulan ko na eh. Subukan ko na ring humingi ng tulong kay Kaanak Leto. Alam ko naman po na hindi niya ako matatanggihan eh. Sana po gumaling na kami ni Kuya. Para naman po bumalik na sa normal ang buhay namin.
Huwag ka mag-alala, Nico. Gagaling tayong dalawa. Tibayan mo lang ang loob mo at magtiwala tayo kay Kaanak Leto. Dahil sa matinding pagod na naramdaman namin, 2 araw kaming nagpahinga. Mabuti na nga lang at wala na mga nilalang na umatake sa amin. Makalipas ang ilang araw, nagpasya kaming pumunta kay Kaanak Leto. Pagdating namin doon, walang tao sa kanyang bahay. Bunsod nun, minabuti naming 4 na maghintay na lang muna. Dahil sa kagustuhan namin makapagpagamot, hinintay namin siya hanggang sa tuluyan ng dumilim ang paligid. Nasaan na kaya si Kaanak Leto? Talaga bang ito ang bahay niya? Baka naman niloloko lang tayo nun ah. Ito ang lugar na inilarawan niya sa atin eh. At sigurado ito na yon. Mukha namang desidido siyang tulungan niya si Yago. Sige lang, maghintay na muna tayo ng konti pa. Baka may pinuntahan lang yon. Oo nga po, kung albularyo siya, marami siyang obligasyon. Baka pumunta lang siya sa kabilang baryo para manggamot. Albularyo ka rin naman, Yago ah. Baguhan pa nga lang. Mas madaragdagan pa ang kaalaman ng anak natin. Mahaba pang magiging buhay niya. At alam kong marami rin siyang matutulungan. Oo nga po, at kapag lumaki na ako magiging alalay ni Kuya Yago. Maganda na isip mo, Nico. Para naman kahit papano, hindi na ako mahirapan. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagkukwentuhan na makarinig kami ng kaluskos sa paligid. Kinutuban na ako ng hindi maganda, kaya sinabi ko yung kinatatay. Nabahala rin si nanay dahil baka raw napasok kami sa pain na inihanda ni Kaanak Leto para mahuli kaming lahat. Walang ano-ano, nakarinig kami ng pag-ungol sa bandang likuran ng bahay ng albularyong aswang. Sandali, titingnan ko muna sa likod bahay. Baka si Anak Leto na yon. Samahan ko na po kayo, tay. Wag. Baka nagkukunwari lang yan. Tapos, isa pala siyang kalaban. Kailangan muna natin masiguro na si Kaanak Leto talaga yan. O sige, ganito. Mamatyagan muna namin ang gumagawa ng ingay na yan. Tara na, Yago. Sige po, tay. Ihanda ko na lang po ang itak ko. Para kung sakaling kalaban yan pwede nating atakihin kagad. Mag-iingat kayong dalawa ha. Huwag kayong padalos-dalos sa mga kilos ninyo. Baka hindi lang iisa ang nandyan. Oo na, Estela. Huwag ka mag-alala. Alam namin kung ano ang gagawin. Maingat kaming naglakad ni tatay hanggang sa makarating kami sa likod bahay ni Kaanak Leto. Nang naroon na kami, may naaninag akong hubog ng tao sa hindi kalayuan. Nakahandusay siya sa lupa, kaya hindi na muna kami gumalaw ni tatay. Minatyagan namin yon hanggang sa mapagtanto namin na si Kaanak Leto nga ang nakahandusay na yon. Mabilis namin siyang nilapitan ni Tatay Waldo at nabahala kami nang makita siyang puno ng sugat ang buo niyang katawan at naliligo sa dugo. Inalalayan namin siya at minabuting dalhin sa loob ng kanyang bahay. Anak Leto, ano nangyari? Bakit puro sugat ka at naliligo ka sa sarili mong dugo? May nakalaban kong aswang. Katulad ni Emiliano, gusto rin niyang patayin ang anak ng supremo ng mga aswang. Ay ano naman ang ginawa mo sa kanya? Ilabanan ko siya at sa kabutiang palad. Nagawa ko siyang matalo. Munti ka na nga niya ako mapatay eh. Mabuti na lang talaga. Naisahan ko siya. Nagawa kong dukutin ang atay niya. Teka, sino bang aswang na sinasabi mo, Kaanak Leto? Ang kaibigan kong ermitanyo. Hindi ko nga alam eh. Maayos naman ang naging pag-uusap namin. Pero sa bandang huli, nagbago siya at hindi na niya ako nakilala. Teka, ibig sabihin, hindi ka nakakuha ng gamot sa kanya? Hindi na rin niya matutulungan ang mga anak ko? Diyan kayo nagkakamali. Nakakuha ko ng likido nakakagamot daw sa anumang uri ng sumpa. Ito ang gagamitin natin para mapagaling sila. Hindi po kaya yan din ang rason kung bakit lumabas yung pagiging aswang niya? Baka po kung may epekto sa kanya yung paghingi niya ng likidong yan sa kanya. Hindi ko alam, pero hindi na importante yon. Ang mahalaga, magagawa ko kayong gamutin. Kapag gumaling na kayo, magiging normal na ulit ang buhay ninyo. Pwede naman pong inumin yung likido? Hati na lang po tayong 3, Kaanak Leto. Wag na, hindi ko na kailangan yan.
Kahit na isa akong albularyo, magagamit ko pa rin ang pagiging aswang ko. May mga laban kasing hindi lang espiritual ang tagisan. Kailangan din maging mas malakas ka at maniksi para masiguro ang panalo. Tama si Anakleto, anak. Hindi lahat ng panggagamot ay espiritual ang nagiging labanan. Minsan, hindi rin maiwasan ng pisikalan. Tinawag ko na sina Nanay at Nico. Nang makita ni Nanay Estela ang sugat ni Anakleto, nagpresenta siyang gamutin yun. Subalit sa halip na pumayag, sinabi ng albularyong aswang na siya na lang ang gagamot sa sarili niya. Sinabi rin niyang bukas na lang niya kami sisimulang gamutin at kinailangan niya munang magpahinga. Kung ganon, uuwi na lang muna kami, Anakleto. Oo nga, Anakleto. Kailangan makapagpahinga ka na maayos. Marami ang natamo mong sugat at ang ilan sa mga yan malalalim pa. Mas makabubuti sa inyo kung dito na kayo matulog. Bukas, pagkagising natin, sisimulan kaagad natin gamutin ang bunsong anak ninyo. Mas madali kasi siyang gamutin. Sigurado ka ba, Anakleto? Oo naman. Sige na. Kayo na lang ang kumuha ng banig sa kanong mga unan. Medyo hirap pa akong gumalaw eh. Ako na lang po ang kukuha, Anakleto. Mas mabuti pa nga, Iago. Sige na, at na makapagpahinga na tayo. Nang makakuha na ako ng banig, inalatag ko yon sa sahig. Nagkanya-kanya na kaming pwesto noon hanggang sa makatulog kami. Kinabukasan, maaga akong nagising. At namangha nang makitang halos naghilom na ang lahat ng sugat ni Anakleto. Hindi ko na siya nagawang tanungin dahil alam kong hindi naman niya ako sasagutin. Nang magising si Nico, agad siyang ginamot ng albularyo. Sa kabutihang palad, makalipas lang ang ilang minuto, may kung anong malapot na bagay siyang nailuwa. Ngayon, wala na ang sumpa ng pagiging aswang sa'yo. Mabuti na lang at nagawa nating mailabas yun kaagad. Kung hindi, baka naging ibon pa yan sa loob mo. At kukontrolin ka niya katulad ng mga nayanggaw na aswang. Ibig sabihin po, magaling na talaga ako? Oo, magaling ka na. Maraming salamat, Anakleto. Hindi lang ako ang natulungan mo, pati na rin ang mga anak ko. Paano po si Kuya? Ganon din po ba ang proseso sa kanya? Nagmula siya sa lahi ng mga aswang at kailangan natin ng mas mataas na uri ng ritual. Bigyan niyo ako ng 3 araw at tuluyan na rin siyang gagaling. Maraming salamat, Anakleto. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin kung wala ka. Baka nga kung tuluyan na silang ilamunin ng pagiging aswang eh. Nakahanda akong tumulong sa inyo sa anumang oras. Matalik kong kaibigan ng totoong tatay ni Iago. Hindi ko pababayaan ang anak ng kaibigan ko. Nag-usap pa kami at nagkasundong may iwan muna ako sa bahay ni Anakleto. Habang naroon ako, tinuruan na rin ako ng albularyong aswang ng mga bagay na hindi ko pa alam sa panggagamot. Kada tapit hapon, gumagawa siya ng ritual para gumaling ako. Sa kabutihang palad, bago pa man matapos ang linggo, tuluyan nang nawala ang sumpa ng pagiging aswang sa dugo ko. Maraming salamat po, Anakleto. Utang ko sa inyong paggaling ko. Walang anuman yon, Iago. Gagawin ko ang lahat para sa isang kaibigan. Siguro kung buhay pa ang totoong ama mo, alam kong tututol siya sa ginawa ko. Pero kagustuhan mo yan eh. At alam kong diyan ka magiging panatag. Maraming salamat po sa pangunawa. Talaga nga pong tunay kang kaibigan ng supremo ng mga aswang. Kung alam mo lang kung gaano katibay ang pinagsamahan namin, hindi lang ako talaga sumama sa kanila dahil tinuon ko ang buong pansin ko sa panggagamot. Isa pa pala, gusto ko maging sekreto na lang ang pagiging aswang ko, ha? Opo, makakaasa po kayo, Anakleto. Wala po kaming ibang pagsasabihan. Reputasyon po ninyo bilang manggagamot ang nakasalalay. Hindi namin yan sisirain. Sige, aasahan ko yan. O sige na, Iago, pwede ka na umuwi. Ngayong hindi ka na aswang, huwag kang magtaka kung hindi nayuyuko sa yung iba kong kauri, ha? Oo po. Hindi nga ako sanay na parang nire-respeto nila eh. Ayaw ko rin naman pong maging ganito simula pa nung una. O sige na. Bumalik ka na lang dito kapag gusto mo pang matuto ng karagdagang aral. Nakahanda akong ituro sa iyo ang lahat ng mga nalalaman ko. May potensyal kang maging isang malakas na albularyo.
At gusto kong huwag mong sayangin yon. Huwag po kayo mag-alala, Kaanak Leto. Gagamitin ko po ang kakayahan ko para tumulong sa ibang tao. Mabuti naman kung ganon. Nagpaalam na ako kay Kaanak Leto para makauwi na sa bahay namin. Pagdating ko roon, naabutan ko sina nanay at tatay na nasa labas ng bahay. Nagulat pa sila nang makita ko at agad nila akong kinumusta. Isinalaysay ko naman sa kanila ang buong nangyari. At ganoon na lang din ang pagpapasalamat nila kay Kaanak Leto. Mabuti na lang talaga at mahusay ang albularyong yon. Nagawa niya kayong gamutin ni Nico nang walang kahirap-hirap. Oo nga, kahit na munti ka nang malagay sa peligro ang buhay niya hindi pa rin yun naging alintana sa kanya. Oo nga ho, kaya nung alokin niya ako na maging mag-aral niya, hindi na po ako tumanggip eh. Alam ko po na marami akong matututunan sa kanya. Ay mabuti naman kung ganon, anak. Basta, huwag ka lang papayag na maging aswang ulit, ha? Baka sa susunod, pati ang mutya niya ipapasa niya sa iyo. Ano ka ba naman, Waldo? Alam na ni Yago kung anong tama at mali. Hindi siya tatanggap ng mutya sa isang aswang. Oo nga po. At saka, hindi ko naman po kailangan maging aswang para lang maging malakas at maliksi. Kontento na ako sa karunungan ko bilang isang albularyo. Mabuti naman kung ganon, anak. Basta, palagi mong tatandaan, huwag kang maghahangad ng labis na kapangyarihan. Pag-aralan mo lang ang mga bagay na alam mong magagamit mo. Huwag kang magpapadaig sa tukso ng kadiliman. Tukso po ng kadiliman? Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Ang ibig kong sabihin, mga aral na mula sa kaliwa, mga pambabarang, pangungulam, at marami pang iba. Marami kasi dyan na gumagawa ng itim na mahika para lang sa pera. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Hindi po ako ganon. Alam ko po kung ano ang totoong misyon ko, ang tumulong sa kapwa. Napangiti na lang sa akin si Tatay Kabanong. Nagpatuloy ang pagkukwentuhan namin habang sa tuluyan ng dumilim ang paligid. Dahil nakapagluto na rin si Nanay na magiging hapunan namin, nagpasya na kaming apat na kumain na lamang para makapagpahinga. Nung gabing yon, panatag akong nahiga sa tabi ni Nico. Alam ko na hindi na mangyayari ulit ang naging karanasan namin. Alam ko rin na hindi na rin ako hahabulin ng iba pang mga nilalang dahil nalinis na ang pagkatao ko mula sa sumpa ng pagiging aswang. Kinabukasan, Anak, tulungan niyo ako. Papalitan natin ang lumang bakod natin ng mas mataas. Kailangan hindi tayo madaling mapasok ng mga aswang Sige po, Tay. Mas mabuti pa nga. Sira-sira na rin po kasi yung bakod natin May aswang pa bang susugod sa atin? Mukhang wala na rin naman palatandaan na may umaaligid sa bahay natin, ha? Hindi katulad dati na kapag sumasapit ang dilim, may kung ano-anong ibon ng paruot pa rito. Kailangan pa rin natin makasiguro, Estela. Traitor kung gumalaw ang mga aswang at may kakayahan silang mas higit kaysa sa mga tao. Kailangan natin silang mapagandaan. O nga po, Nay. Saka ayaw ko na pong mangyari ulit sa akin yun. Pati pa nga po si Kuya napahamak ng dahil sa pagdukot sa akin. Kaya kailangan maging handa tayo sa lahat ng oras. Halos 2 araw rin namin ginawa ang paglalagay ng bakod sa paligid ng bahay. Nang matapos na kami, mas naging panatag kami na hindi na kami mapapasok pa ng mga aswang. Isang gabi, nasa kahimbingan na ako ng pagtulog nang may marinig akong boses sa labas ng bahay. Napaisip ako kung sino yun. Pero nang maalala ko si Kaanak Leto, agad akong lumabas para puntahan siya. Oh, Kaanak Leto, ano po bang kailangan niyo at naparito kayo? Nandito ako para ibigay sa iyo ang lahat ng mga libreta ko. Alam kong makakatulong ito sa iyo at sa pagiging albularyo mo. Maraming salamat po. Pero paano naman po kayo? Anong gagamitin niyo? Napagdesisyonan kong tumigil na sa panggagamot. Pero kung gusto mong matuto mula sa akin, bukas pa naman ang tahanan ko. Medyo hirap na kasi ako manggamot at mas mabilis na akong nangihina Ganun po ba? Sige po, salamat po sa mga libretang to. Basta po, pupunta ako sa bahay ninyo para magpaturo. Sige lang, hihintayin kita, Yago. May mga aral pa kasi akong wala sa mga libretang yan. Yun ang mga gusto kong ibahagi sa iyo.
Sige po, maraming salamat talaga. Nang makalis na si Ka Anakleto, nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Parang nangihina nga siya at maging ang paglalakad niya ay medyo bumagal. Nang nawala na siya sa paningin ko, bumalik ako sa loob ng bahay na dala ang mga libretang ibinigay niya. Hindi ko na nagawa pang buklatin yon at dahil sa antok, muli akong nakatulog. Kinabukasan, ikinuwento ko ang nangyari kina tatay at pinagsabihan akong itago ng mabuti ang mga libreto. Makalipas ang ilang araw, naisipan namin ni Nico na pumunta sa bahay ng albularyong aswang. Pagdating namin doon, Mukhang wala pong tao dito sa bahay ni Ka Anakleto ah. oo nga, saan kaya siya nagpunta? Ang sabi niya sa akin, hihintayin niya ako rito eh. Baka naman po may ibang lugar na pinuntahan kuya. Baka importante yun. Baka nga. O sige lang, sa susunod na araw na lang tayo uli bumalik. Baka nandito na siya sa Makalawa. Sige po, mas mabuti pa nga kuya. Sayang naman ang oras kung hihintayin natin siya ng buong maghapon dito. Isang gabi, bumisita siya sa amin at may kasama siyang isang batang babae. Nalaman naming apo pala niya yun. At ang batang yun ang rason kung bakit mas pinili niyang iwan ang pagiging albularyo sa kapagiging aswang. Ikinuwento rin niya kung paano niya napigilan ng sarili na kumain ng sariwang karne ng tao at ibaling ang atensyon niya sa mga hayop. Nalaman kong yun ang rason ng panghihina niya. Pero hindi naman daw niya pinagsisihan yun na pinili niya ang pamilya kaysa sa pagiging aswang niya. Napangiti pa siya dahil doon. Napangiti pa siya dahil ayon sa kanya, magkatulad kami ng naging desisyon sa buhay. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsubaybay dito sa magandang kwento po natin. Kung nagustuhan niyo po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Pindutin niyo na rin po ang like button para makatulong naman po sa ating channel. Kung medyo nabitin po kayo, dalawin niyo rin po yung ating dalawa pang channel, ang Pamela Clamil na channel kung saan nagnanarrate po ako bilang si Lolo Pael at ako rin po bilang Kabanong. At ang bagong-bagong channel rin natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron pong moving images na doon. Kaya meron na po kayo napapanood doon habang pinakikinggan nyo pa rin ang magandang narration natin na meron na pong music and effects. O di ba mas pinaganda? Yun po'y para sa inyo mga kabangers. Kaya sana po'y huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa channel na yon para makasama kayo sa first 100,000 subscribers ng channel na yon. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!